Si Ikika ay isang walang silbi hanggang sa siya lang ang naging tanging lalaki sa mundo na kayang magpatakbo ng isang high-tech na battlesuit. Dahil dito, ipinadala siya sa isang all-girls school para sa pagsasanay. Ngunit sa halip na lumakas, nagsimula siyang makakuha ng atensyon mula sa maraming babae na may gusto sa kanya. Sa unang araw ni Ikika sa Infinite Status Academy, umupo siya sa klase, pinagpapawisan na parang kinakabahan, habang napansin niyang siya lang ang lalaki sa kanyang klase. Ito ay dahil ang akademya ay dalubhasa sa pagsasanay lamang ng mga babae na magmaneho ng battlesuits. Ngunit si Ikika ay isang pambihirang eksepsyon. Habang pinapapakilala siya ng guro, napansin niya na bawat babae sa kanyang klase ay nakatingin sa kanya na parang siya ang huling piraso ng pizza. At nagdulot ito sa kanya ng nerbiyos sa pagganap. Saka naman siya tinapak sa ulo ng kanyang kapatid na si Chai Fu, bago nagpakilala bilang homeroom teacher ng klase. Agad-agad, ang lahat ng mga babaeng nakakahiya sa klase ay nagsimulang maglaway sa kanya dahil isa siya sa pinakamalakas na Infinite Status pilot sa mundo. Ngunit pinatahimik niya silang lahat at sinabihan na tuturuan niya sila kung paano ay pilot ang kanilang soulweeds. Sa oras ng tanghalian, habang si Ikika ay naghihirap, sa tagumpay na pinagkakaguluhan siya ng mga babae, nilapitan siya ng kanyang kaibigan sa pagkabata na si Huki at inanyayahan siya na mag-usap. Gayunpaman, habang papalabas sila, nagsimulang mamula ang mukha ni Huki dahil ang ugok ay walang anumang makabuluhang. Sabihin at gusto lamang na makasama siya dahil 6 na taon na silang hindi nagkikita. Pagkatapos ng kaunting usapan, bumalik sila sa klase kung saan binigyan siya ng manual ng instruksyon para sa mga battlesuit, ngunit hindi maintindihan ng maliit na utak ni Bro ang mga nakasulat sa loob. Nang makita siyang nahihirapan, tinanong ng guro ang mga babae kung kulang din sila sa sentido komon, ngunit nalaman lang na siya lang ang tanga sa buong klase. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng isang blonde na nagngangalang Cecilia at buong pagmamalaking ipinakilala ang sarili bilang isang pambansang kandidato ng kinatawan. Gayunpaman, hindi man lang alam ni Ikika kung ano ang ibig sabihin yun, na ikinagulat ng buong klase. Ipinaliwanag niya na siya ay isang piling-pili na kumakatawan sa kanyang bansang may mabababang kalidad ng pagkain, at dapat magpasalamat si Ikika na nakakahinga ng kapareho niyang hangin. Tinanong din niya kung paano nakapasok dito ang isang hanggal na tulad niya sa kabila ng pagiging lalaki na walang alam tungkol sa mga Infinite Stratus suit. Sumagot si Ikika na natalo niya ang isang instruktor sa kanyang entrance exam, na ikinainis niya dahil, bago si Ikika, siya lang ang nag-iisang sapat ang lakas na nakagawa nito. Habang galit siyang lumalakad palayo, dumiretso si Ikika sa kanyang silid sa dorm, nagtataka kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang pagkabirhen mula sa lahat ng naghahangad na nakatatandang babae sa bayan. Pagdating niya sa kanyang silid, nagulat siya nang makita si Hoki na lumabas mula sa paliguan na nakabalot lang ng tuwalya. At silang dalawa ay nagsimulang mamula bago niya ito sigawan dahil pumasok ito ng walang pahintulot. Doon niya sinabi sa kanya na itinalaga rin siya sa kwartong ito, ngunit habang si Hoki ay mabilis na kumilos para sa kanyang espada, siya ay nagmamadaling lumabas. Nilock ang pinto sa likuran niya, hiniling niya kay Hoki na magpakalma. Ngunit napapalibutan siya ng 12-dosenang kaakit-akit na kababaihan na may interes sa kanya. Nag-aalala para sa kanyang sarili, nakiusap siya kay Hoki na papasukin siya, kaya binuksan niya ang pinto, ngayong kumpleto na ang damit, at hinayla siya papasok. Pagkatapos ay tinanong niya ito na ipaliwanag kung bakit ito ang kanyang kasama sa kwarto, binanggit na hindi angkop para sa kalalakihan at kababaihan na magkasama sa isang kwartong ganito. Sinabi ni Ikika na wala siyang ideya, kaya mahiyain si Hoki na nagtanong kung sinadya niyang hilingin ang kwartong ito. Bago sumugod sa kanya gamit ang kanyang kahoy na espada, bahagyang nasa lagito ni Ikika at sinubukang linawin ang hindi pagkakaunawaan, kaya pinakawalan niya ito at naglatag ng ilang patakaran upang hindi siya lapitan habang oras ng pagsasanay. Gayunpaman, nang hindi sila magkasundo tungkol sa paggamit ng paliguan, kinuha ni Hoki ang kanyang espada upang paluin itong muli. Bilang tugon, kinuha ni Ikika ang isang malapit na espada upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nakita niyang nakasabit dito ang mga pampatakip ni Hoki. Kinabahan si Hoki at mabilis na inagaw ang mga ito. Ngunit nang tanungin niya kung bakit niya kailangan ang mga ito gayong patag siya na parang mesa, binatukan niya ito sa ulo at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, habang siya ay nanananghalian kasama si Hoki, siya ay umaktong masungit dahil sa nangyari kahapon.
Insidente. Ilang babae ang umupo sa tabi niya at nagsimulang makipagkwentuhan, ngunit nainis si Hoki at umalis sa mesa. Maya-maya sa klase, sinabi ni Chifuyo sa mga estudyante na pumili ng kinatawan para sa laban ng interklase, at dalawang babae ang bumoto kay Ikika, na ikinagulat niya. Nang makita ito, sinabi ni Cecilia na magiging kaiyahiya kung ang tanggang ito ang magiging kinatawan ng kanilang klase, kaya hinamon niya ito sa isang duelo. Mabilis na tinanggap ni Ikika, iniisip na mapapaalis niya ito at mapapabalik sa kusina sa isang iglap lang, ngunit tinawanan siya ng ibang babae at pinaalalahanan siya na ang patriarka ay namatay na simula ng malikha ang walang katapusang Suwaoits, na nagpakaba sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Chifuyo sa kanya na ang kanyang personal na battle suit ay may hahanda sa loob ng ilang araw dahil ang mga gawa para sa mga babae ay walang sapat na puwang para sa kanyang panglalaking sukat. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang lahat sa klase tungkol sa kung siya ba ay isang anak mayaman, at nagtataka siya kung napakalaking bagay ba talaga ang magkaroon ng personal na suit. Sa sandaling yun, sinabi ni Cecilia na masaya siya na magkakaroon siya ng sariling suit dahil ayaw niyang talunin ang kanyang kulang sa gamit na sarili habang suot niya ang kanyang sariling personal na unit. Nagulat si Ikika na may personal na unit din siya, at ginamit niya ang pagkakataong ito para muling ipaalala sa kanya na siya ang kinatawang kandidato ng England. Idinagdag niya na mayroon lamang 467 unit sa buong mundo, at malaking bagay ang pagkakaroon ng personal nito. Nang mga sandaling yun, ipinaliwanag ng isa pang babae na ang pangunahing teknolohiya sa likod ng mga unit ng Infinite Stratus ay hindi pa isinisiwalat, at ang bawat core ay personal na ginagawa ni Dr. Tanabe, na kapatid pala ni Huki. Dahil tumatanggi si Tanabe na gumawa ng higit sa tiyak na bilang ng mga core, binigyan ang bawat bansa ng partikular na bilang batay sa mga pangangailangan nito. Kaya, tanging ang mga may koneksyon sa gobyerno ang nakakakuha ng personal na panlaban na kasuutan, ngunit dahil siya ang unang lalaking gumagamit, magkakaroon siya ng sarili niyang suit para sa koleksyon ng datos. Sakto namang tinanong ng isang estudyante si Chafo kung magkamag-anak sina Huki at Tanabe, dahil magkapareho sila ng apelyido, at sumagot si Chafo na magkapatid sila, na ikinagulat ng lahat. Nagsimulang magtsismisan ng mga babae kung paano nawawala si Tanabe, at hinahanap siya ng lahat, ngunit idineklara ni Hoki na wala siyang kinalaman kay Tanabe at hindi niya alam kung nasaan ito. Napuno ng tensyon ang silid. Iminungkahi ni Chafo na simulan na nila ang klase, ngunit naguluhan si Ikika kung kailan lumayo ang loob ni Hoki at Tanabe sa isa't isa. Samantala, nagbigay ng panayam si MS, may tungkol sa Infinite Stratus Soul Weight, na inihayag na may sarili itong kamalayan, at habang mas matagal ang pananatili ng isang piloto sa loob ng suit, mas nagiging matatag ang kanilang ugnayan. Pagkatapos, hiniling niya sa mga estudyante na ituring ang kanilang mga suit bilang kasosyo, ngunit nang tanungin ng isang random na babae kung pwede nilang ituring ang kanilang mga suit bilang nobyo, na mula si Mai, nag-iisip ng isang Infinite Stratus Soul Weight na malalim na nakikipag-ugnayan sa kanya gamit ang matibay nitong kagamitan. Habang nagsisimulang tumawa ang ibang mga babae, nanatili si Ikika na nakapako ang tingin kay Hoki at nagtataka kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Tanabe. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya ito para pasiglahin, at inimbitahan pa ang lahat na mananghalian kasama niya. Nang tumanggi si Hoki, inakala niyang gusto lang nito ng kalinga at hinawakan ang kamay niya. Ngunit itinulak siya nito pabalik at pinatumba siya sa kanyang likuran. Sa kabila ng kanyang sama ng loob, pinananatili niya ang kanyang matigas na pag-uugali, kaya sa pagkakataong ito, inilabas siya ni Ikika, na nagparamdam sa kanya ng pamumula. Sa cafeteria, sinabi nito sa kanya na nag-aalala lang siya para sa kanya, at bagaman nagpainit ito sa kanyang puso, patuloy pa rin siyang umasta na parang talunan. Habang nanananghalian, hiniling ni Ikika sa kanya na tulungan siyang magsanay para sa duelo, ngunit binaliwala lang siya nito. Gayunpaman, nang isang senior ang nag-alok na tumulong sa kanya, isinantabi siya ni Ikika, na sinabing mas sasabayan niya ito sa pagsasanay. Pagkatapos ay dinala niya ito sa dojo at lubos siyang pinahirapan at tinalo, na nagparamdam sa kanya na wala na siyang laban. Nang maglaon sa dressing room, napansin ni Hoki kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Ikika mula nang huli niya itong makita. At naalala kung paano nito hinawakan ang kamay niya kanina ay nagpakilig sa kanyang kalooban. Nagdesisyon siyang sanayin ito araw-araw pagkatapos ng klase, sinasabi sa sarili na para ito sa pagsasanay, ngunit ang totoo, gusto niya lang makasama ito ng mas matagal.
Pagkalipas ng ilang araw, dumating na sa wakas ang personal na suit ni Ikika, ngunit nang hawakan niya ito, nagsimula siyang umasta na parang si Eren nang bumalik ang mga alaala nito. Nang tanungin ni Hoki kung anong nangyayari sa kanya, sinabi niyang may kakaiba siyang nararamdaman, ngunit hindi niya maintindihan. Pagkatapos, habang sumasampa siya sa suit at ino-activate ang mga sistema nito, sinabi sa kanya ni Maya ang espesyal nitong feature na tinatawag na Absolute Defense, na kayang magligtas ng buhay niya anuman ang lakas. Ang atake ay, ngunit iyon ay mauubos ang buo niyang stamina. Dahil doon, lumipad siya palabas sa arena, kung saan hinihintay siya ni Cecilia. Sinabi niya sa kanya na pakakawalan niya siya kung humingi siya ng tawad at amuyin ang kanyang kilikili, ngunit nang tumanggi siya, nagpaputok siya ng nakamamatay na atake patungo sa kanya. Direktang tinamaan si Ikika at nagsimulang mahulog, ngunit nabawi ang kanyang tindig sa huling sandali. Agad, si Cecilia ay nagsimulang magpaputok sa kanya ng walang tigil, napilitin siyang maging defensible. Gayunpaman, habang patuloy na bumababa ang kanyang kalasag, ipinatawag niya ang kanyang armas, isang espada, at tinawag siya ni Cecilia na isang handgal dahil nagdala ng kutsilyo sa isang barilan. Sa kabila nito, patuloy na lumalapit si Ikika sa pagitan nila, at habang mahigpit na nakatingin ang lahat, buong pagmamalaki siyang sinabihan ni Cecilia na siya ang pinakamatagal na nakalaban niya, ngunit oras na para marating niya ang rurok. Nagsimula siyang magpaputok ng kanyang mga talam sa kanya. Ngunit mabilis na nakaayon si Ikika sa kanyang mga galaw ng pag-atake at nailegan ang bawat isa sa mga ito. Napansin niya na isa lang uri ng armas ang magagamit niya sa isang pagkakataon, at humanga si Maya sa kanyang husay sa pagmamasid kahit pamukha siyang walang ni isang gumaganang selula ng utak. Gayunpaman, sinabi ni Shafo na kilala niya ito simula pa noong lampin pa siya at masyado siyang nagtitiwala sa sarili ngayon. Kasabay nito, sumugod si Ikika kay Cecilia ngunit nahuli sa isang patibong, na nagdulot upang direktang tamaan siya ng missile. Gayunpaman, nang lumabas siyang walang gallows, napansin ng iba na nagbago ang itsura ng kanyang suit. Sa sandaling yun, sinabi ng sistema ng kanyang suit na nakakonekta, at nagulat si Cecilia nang mapagtanto niya na ganoon kagaling lumaban si Ikika gamit lang ang default settings ng kanyang suit. Ngayon na ang suit ay naayon na sa kanyang katawan, kayang gumawa ni Ikika ng pagsasaayos sa kanyang armas at napagtanto niyang magagamit niya ang parehong armas na minsan ding ginamit ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinahayag niya na mula ngayon, poprotektahan niya ang kanyang pamilya at ipagpapatuloy ang sa kanyang kapatid. Pamana bago sumugod patungo kay Cecilia. Sa pagkakataong ito, sanarin niya ang pagitan at malapit na niyang talunin si Cecilia, ngunit naubusan ang kalasag ng kanyang suit sa huling segundo, at natalo siya sa laban. Pagkatapos, tinanong niya si Shafo kung ano ang nangyari, at inihayag nito na ginamit niya ang isang atake na tinatawag na Barrier Invalidation, na dumadaan sa kalasag ng kalaban at direktang umaatake sa piloto. Gayunpaman, kumukuha din ito ng enerhiya mula sa kanyang sariling kalasag, kaya ito ang dahilan kung bakit siya naubusan. Ipinaliwanag ni Maya na natatapos ang lahat ng laban kapag bumagsak sa zero ang kalasag ng isang panig, kaya habang ang ataking ito ay lubhang makapangyarihan, ito rin ay isang sandatang may dalawang talam dahil nauubos nito ang sa gumagamit na kalasag. Pagkatapos, sinabi niya rito na naka-standby ang kanyang suit at maaaring tawagan anumang oras. Ngunit binigyan din niya ito ng manual upang hindi niya ito masira sa unang araw. Nang gabing yun, habang pauwi siya kasama si Hoki, at umamin siyang naiinis siya, mahiyain itong iminungkahi na ipagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay gaya ng dati. Kinakabahan nitong tinanong kung gusto pa rin siya nitong maging guro, at nang sumagot ito ng oo, gamaan ang kanyang pakiramdam. Si Cecilia ay nasa shower, at hindi niya maiwasang damhin ang kanyang sarili sa isang pribadong paraan habang iniisip ang matinding paghawak ni Ikika sa kanya kanina. Kinabukasan, tinipon ni Shafo ang klase para sa isang praktikal na aralin tungkol sa pangunahing mga maniobra sa paglipad ng Infinite Stratus S08. Sina Cecilia at Ikika ay personal na pinili para sa demonstrasyon, at habang agad na ipinapatawag ni Cecilia ang kanyang suit, nahihirapan naman si Ikika na maging mahusay dito. Pagkatapos niya itong matapos, mabilis na lumipad si Cecilia, ngunit lalo pang nagmukhang handgal si Ikika nang halos bumagsak. Sinubukan niyang sundan ang pangunguna ni Cecilia, ngunit napakabagal niya para makasabay sa kanya at umamin siyang wala siyang kasanayan. Nang marinig ito, bumagal si Cecilia at nag-alok na personal siyang sanayin,
ngunit sa sandaling iyon, inutusan sila ni Shafuyu na sumisid at pagkatapos ay mabilis na huminto. Agad na kumilos si Cecilia at ginawa ang nasabing gawain, ngunit nang subukang gawin ito ni Ikika, tinamaan siya ng napakalakas ng grabidad, na nagdulot ng matinding sakit sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Habang nagkukumpulan ang lahat sa paligid ng malaking bunganga na iniwan niya sa lupa, nawala ang suit ni Ikika, at naiwan siyang halos walang saplot. Matapos masiguro na ayos lang siya, pinagalitan siya ni Huki sa pagiging hanggal, ngunit lumampas si Cecilia sa kanya at tumalon sa bunganga upang bigyan siya ng moral at buong pusong suporta. Nang sabihin niyang ayos lang siya, nagsimula siyang umasta ng malandi at sinabi sa kanya na dapat pa rin siyang bumisita sa infirmary kasama niya. Sumingit si Huki at sinabing hindi na kailangan dahil hindi siya masasaktan habang suot ang suit, ngunit ito ang naging dahilan ng pagtatalo nilang dalawa habang nagtataka si Ikika kung magkakaroon na ba siya ng sarili niyang personal na harem. Nang gabing yun, biglang ginawa ng salo-salo ng buong klase si Ikika, binabati siya sa pagiging class representative. Nang tanungin kung paano siya naging class representative, sinabi ni Cecilia na tinanggihan niya ang posisyon, at dahil siya lang ang tanging kandidato, nanalo siya ng walang kalaban. Masaya ang ibang babae na kasama siya at gumawa pa ng mga plano para pagsilbihan siya dahil siya lang ang lalaki, ngunit ang lahat ng atensyong ito ay nagpaselos kay Huki. Bigla, kinuha na ng litrato ng isang babae mula sa newspaper club si Ikika bago tanungin si Cecilia kung gusto rin niyang maging bahagi nito. Masayang pumayag si Cecilia at hiniling na makipagkamay kay Ikika, ngunit nang lumapit siya, nagngingit-ngit sa selos si Huki. Sa huling segundo, lumukso rin ang lahat ng iba pang babae sa larawan, at nagsimulang tumawa ng kinakabahan si Ikika dahil isa siyang birhen na hindi kayang sabay-sabay silang harapin. Nang gabing yun, habang nagpapahinga siya sa kanyang kama, ibinato ni Huki ang kanyang unan sa mukha niya, humiling na tumingin siya sa ibang direksyon habang siya ay nagpapalit ng damit. Bagamat naiinis, umakto siya bilang isang ginoo, ngunit nang marinig niyang habarin nito ang kanyang damit, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagdududa. Pagkatapos ni Huki, lumingon siya at agad napansin na may suot siyang bagong sinturon, at nabanggit niya na napakamapagmasid nito. Bilang tugon, sinabi niya na tinitignan niya ito araw-araw, ngunit ito'y nagpatakbo sa kanyang puso, kaya't mabilis siyang pumunta sa kama. Nang patay ang ilaw, nahihiya siyang humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos, at sinabi niya na ayos lang yun bago sila nagpaalam ng magandang gabi sa isa't isa. Kinabukasan sa klase, narinig ni Ikika ang ilang babae na nag-uusap tungkol sa isang transfer student mula sa China na naging kinatawan ng klase. Habang nagtataka si Ikika kung sino ang bagong babae na ito, dumating siya sa pinto at nagpakilala bilang si Rin, ang kandidato ng pambansang kinatawan mula sa China. Agad siyang nakilala ni Ikika dahil matagal na silang magkakilala, ngunit nang hamanin niya ito na isang duelo, hindi niya ito sineseryoso dahil iba ang kilos nito sa naalala niya. Nang makita ito, nagsimulang magalit ng husto si Rin, ngunit lumitaw si Shifuyo at binatukan siya sa ulo, sinabihan siya na bumalik sa kanyang klase. Sa oras ng tanghalian, muli silang nagkita at nagkwentuhan dahil isang taon na silang hindi nagkita, na kinaiinggitan ng lahat. Pagkatapos nito, umupo sina Ikika at Rin sa isang hiwalay na mesa, at habang nag-uusap sila, tinanong ni Rin kung paano niya napagalaw ang isang Infinite Stratus unit sa entrance exam. Sinabi ni Ikika sa kanya na nang kumuha siya ng kanyang exam, naligaw siya sa mga pasilyo at pumasok sa isang silid kung saan nakakita siya ng isang unit na nakakalat. Nang hawakan niya ito, umilo ang unit kasabay ng pagpasok ng mga instruktor. Ikinagulat ng lahat, dahil wala pang lalaking nakapagpaandar ng isang unit kailanman. Maraming nangyari pagkatapos yun, at napunta siya sa eskwelahang ito. Noon din, galit na lumapit sa kanya sina Huki at Cecilia, na nagtatanong kung sila ba ni Rin ay magkasintahan. Tiniyak ni Ikika sa kanila na si Rin ay matagal ng kaibigan lamang, na bahagyang ikinadismaya ni Rin. Ipinakilala niya naman si Rin kay Huki dahil ito ang una niyang kaibigan, habang si Rin naman ang pangalawa, at ang marinig ito ay nagpapula kay Rin. Habang nagpapakilala ang mga babae, naramdaman ni Cecilia na napag-iwanan siya, kaya buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ang kandidato ng England para sa rep, nag-alok siya na bigyan ito ng combat training, ngunit sinabihan siya ni na Cecilia at Huki na lumayo dahil siya ay mula sa ibang klase. Gayunpaman, tumanggi siyang makinig at patuloy na ng asar sa kanila.
Sinasabing siya ang pinakakilala kay Ik-Ika dahil madalas itong pumunta sa bahay nila para kumain. Agad na bumaling ang mga babae kay Ik-Ika para sa paliwanag, at ibinunyag nito na ang mga magulang ni Rin ay may restaurant kung saan madalas siyang kumain ng tanghalian. Tinanong niya si Rin kung kumusta ang ama nito, ngunit nagbigay ito ng kakaibang tugon, pagkatapos ay nangakong makikipagkita sa kanya mamaya. Nang gabing yun, nagtalo sina Cecilia at Hoki kung sino ang magsasasanay kay Ik-Ika, at sa huli, mas pagod si Ro kaysa kay Yu matapos ang 5 sunod-sunod na round ng guning. Pagkatapos, pumunta siya sa silid palitan ng damit para huminga, ngunit dumating si Rin na may dalang tuwalya at inumin para sa kanya. Habang nagpupunas siya, malumanay nitong tinanong kung mayroon siyang sasabihin sa kanya ngayong magkasama na ulit sila, ngunit hindi nakuha ni Ik-Ika ang pahiwatig at sinabing babalik na siya sa kanyang silid dahil sigurado na raw natapos ng maligo si Hoki. Nang marinig ito, tinatanong ni Rin kung mayroon na bang namamagitan sa kanila ni Hoki, ngunit sinabi niya na magkaibigan lang sila na magkasama sa silid. Sinabi niya na ayos lang yun hanggat magkaibigan lang sila, ngunit pagkatapos, iginuhit niya ang kanyang mga gamit sa kwarto ni Hoki, humihingi na magpalit sila dahil siguro mahirap para sa kanya ang mamuhay kasama ang isang lalaki. Tumanggi si Hoki at sinabihan siyang umalis, ngunit nang simulang baliwalain ni Rin si Hoki, kinuha ni Hoki ang kanyang espada at hinato ito patungo sa kanya. Bigla, ipinatawag ni Rin ang braso ng kanyang suit upang harangin ang atake at tinawag siyang walang hiya dahil sa pag-atake sa isang babaeng walang armas, na ikinasama ng loob ni Hoki. Pagkatapos, tinanong niya si Ik-Ika kung naaalala nito ang pangako na ginawa niya sa kanya, ngunit nang mali ang hula nito, sinampal niya ito sa mukha at sinabihan siya ng isang masamang salita. Nalilito, tinanong niya ito na sabihin sa kanya kung ano ang tunay na pangako, ngunit sa halip na sabihin, iminungkahi niya na ayusin nila ang kanilang issue sa panahon ng Interclass League, kung saan ang mananalo ang gagawa ng isang kahilingan mula sa talunan. Sa araw ng liga, ipinapareha si Ik-Ika kay Rin para sa kanyang unang laban, at habang lumilipad siya patungo rito, sinabihan siya nito na humingi na ng tawad bago pa niya talunin. Gayunpaman, sinabihan siya ni Bro na maghanda dahil sasagupain niya ito ng buong lakas. Habang sila ay parehong sumusugod sa isa't isa, si Rin ang unang sumugod, ngunit nagawa itong harangin ni Ik-Ika, na ikinahanga niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang malaking armas at inatake siyang muli, at naramdaman ni Ik-Ika na nalulula siya sa lakas nito. Nakita ito mula sa control room, nagtaka si Cecilia kung bakit hindi niya ginagamit ang cross-grid turn na itinuro niya, habang tahimik na pinagmamasdan ni Chief Fu ang labanan. Sa pagiging taluna ni Ik-Ika, umamin siya na hindi niya kayang makasabay at kailangan niyang lumayo kay Rin. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Rin na makatakas at tinamaan pa siya ng isang malakas na sinag ng enerhiya, na nagpatamba sa kanya sa lupa. Habang nakahandusay sa lupa si Ik-Ika, bumaba ang enerhiya ng kanyang kalasag, at inihayag ni Maya na ginamit ni Rin ang isang atake na tinatawag na shock cannon, na naglalagay ng hangin sa ilalim ng presyon at bumaril dito na parang bala. Idinagdag niya na ang mga balang ito ay maaaring iputok mula sa anumang direksyon, ibig sabihin ay wala ng espasyo para makasugod si Ik-Ika. Samantala, halos hindi pa nakakatayo si Ik-Ika, at agad na nagsimulang magpaputok si Rin. Muli sa kanya, gayunpaman, inilega niya ang mga bala at lumapit pa, sinasabi sa sarili na ginagamit niya ang sandata ng kapatid niya, na isa sa pinakamalakas na gumagamit ng Infinite Strategies. Bago ito, humiling siya kay Chief Fu na maglagay ng bagong armas sa kanyang suit, ngunit mabilis nitong ipinaalala sa kanya na kaunti lamang ang alam niya tungkol sa Infinite Strategies at kailangan lang niyang umasa sa kasalukuyang armas niya. Pagkatapos, iniisip ni Ik-Ika kung magagamit niya ang Barrier and Validation Attack kay Rin, kaya sinabi niya rito na siniseryoso na niya ito para lang galitin siya. Habang papalapit siya sa kanya, nararamdaman ni Maya na may binabalak siya, at ibinunyag ni Chief Fuyu na ginagamit niya ang Ignition Boost, isang teknolohiya na nagpapahintulot sa kanya na agad maabot ang pinakamataas na bilis. Kung magaling siyang dumiskarte, may pag-asa siya laban kay Rin, pero ang problema ay hindi niya maaaring gamitin ang parehong panlilinlang ng 2 beses. Sa arena, matagumpay na ginamit ni Ik-Ika ang Ignition Boost at malapit nang talunin si Rin, ngunit bigla, silang dalawa ay inatake ng isang energy beam na nagdulot ng malaking pagsabog. Noon din, umalingaw-ngaw ang mga sirena, at idineklara ni Maya na may nakalusot sa pananggalang na kalasag ng akademya.
Agad na pinawalang bisa ni Chief Fuyu ang laban at sinabi sa mga estudyante na umurong agad, na ginawang sona ng kaguluhan ang buong arena. Pagkatapos ay sinabi ni Rin sa nalilitong si Ik-Ika na sila ay inaatake, at babalik siya sa kanyang kapahamakan, ngunit nang igiit niyang lumaban sa tabi niya, pinapaalalahanan niya ito na isa lamang itong mahinang walang silbi na magdudulot lang ng gulo. Gayunpaman, nararamdaman ni Ik-Ika ang isang atake ng sinag na paparating kay Rin at inilayo siya nito sa huling segundo, napansin na ang sinag ay mas malakas pa kaysa kay Cecilia. Habang lumilipad siya palayo kasama si Rin, ang manghihimasok ay nagpaputok muli ng isa pang sinag sa kanya bago lumabas mula sa at pangunguha ng aura sa buong akademya. Tinanong ni Ik-Ika ang mage kung sino siya, ngunit tumanggi itong magsalita. Pagkatapos ay hiniling ni Maya sa kanila na umalis na doon dahil paparating na ang mga guro upang supulan ang sitwasyon. Tumanggi si Ik-Ika na umalis dahil mayroon pa ring mga estudyante na hindi ligtas bago tanungin si Rin kung siya ay handa ng lumaban. Aniya, isinilang siyang handa na, kaya nang sumugod ang nanghihimasok, sabay nilang inilegan ang mga sinag nito ng walang kahirap-hirap. Sinabi ni Rin kay Ik-Ika na sumugod dahil may sandata siyang pangmalapitan, at pumayag siyang gawin ito. Habang sumusugod siya, nag-aalala si Maya sa kanyang kaligtasan, ngunit sinabi ni Chifuyo sa kanya na kumalma at uminom ng tsaa. Gayunpaman, asin ang nailagay niya sa halip na asukal, na nagpapakita na nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Ik-Ika. Humiling si Cecilia ng pahintulot kay Chifuyo na sumama sa labanan, ngunit itinuro niya na naisaaktibo na ang pinakamataas na antas ng seguridad. Nagtataka si Cecilia kung sinadya ito ng nanghihimasok upang pigilan silang makalabas, at inamin ni Chifuyu na malamang na. Nang marinig ito, hiniling ni Cecilia na isali niya ang gobyerno, at tumugon siya na ang mga senior ay abala na sa paglutas sa sistema. Sinabi rin niya kay Cecilia na hindi siya bahagi ng puwersa ng pagliligtas dahil mas akma ang unit niya sa isa laban sa marami, at yun ang dahilan kung bakit hindi siya makapagtrabaho sa mga grupo. Nang subukang makipagtalo ni Cecilia, sinabi ni Chifuyo na ang katotohanan ay hindi alintana ang damdamin at pinatigil siya. Samantala, patuloy pa rin na nilalabanan ni Ik-Ika at Rin ang nanghihimasok, ngunit nang maramdaman ni Rin na nahihirapan na siya, pabiro siyang sinabihan ni Ik-Ika na tumakas, na mas lalo pang nagpataas ng kanyang sigla. Pagkatapos ay nangako siyang poprotektahan ang kanyang likod, na nagpamula sa kanya, ngunit ang kanilang sandali ay naputol ng isang energy beam na muntik ng ikamatay nila. Pagkatapos nyon, binomba sila ng daan-daang putok, ngunit naiwasan itong lahat ni Ik-Ika at napansin niyang napakarobotiko ng kilos ng kalaban, kaya napaisip siya kung may tao pa ba sa likod ng suit. Sa kabila ng pagiging nagdududa, sinabi ni Rin na imposible ito dahil hindi gumagana ang mga suit ng walang tao, ngunit nasasabik si Ik-Ika dahil hindi na niya kailangang magpigil. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magpigil sa pagsasanay dahil masyadong malakas ang kanyang sandata, ngunit dahil walang tao sa loob ng suit, maaari na siyang magpakawala ng buong lakas. Kahit na sa tingin niya ay imposible, nagpasya si Rin na sumunod sa kanyang plano, at sinabihan siya ni Ik-Ika na hintayin ang kanyang senadoryas bago siya magpaputok. Habang naghahanda siyang sumugod, bigla siyang tinawag ni Hoki, sinasabing talunin niya ang nanghihimasok na ito o mananatili siyang isang lampayatot. Agad namang lumingon ang nanghihimasok upang paputukan si Hoki, kaya mabilis na senadoryasan ni Ik-Ika si Rin na iputok ang kanyang laser sa likod nito. Bagamat nalilito, sinunod niya ang utos, at ang kanyang atake ay nagresulta sa pagpapalakas ng shade ni Ik-Ika, na naging dahilan upang ito ay lumiwanag tulad ng isang Super Saiyan. Dahil doon, sumugod siya at tinangkang tamaan ang nanghihimasok, ngunit umiwas ito at pinalipad siya patungo sa dingding. Pagkatapos ay lumapit siya kay Rin upang tapusin siya, ngunit ngumiti si Rin ng may panunuya dahil alam niyang si Cecilia ay naroon na. Doon para saluhin siya, ipinadala niya ang kanyang mga talam upang guluhin ang lumusob, pagkatapos ay nagpaputok ng sinag ng laser na tuluyang pumihil dito. Pagkatapos nyon, pinuri ni Ik-Ika si Cecilia dahil sa pagiging lubos na kahanga-hanga, at ito ang nagpahiyang at nagpakaba sa kanya. Sa sandaling yun, bumangon ang lumusob at sinubukang magpaputok ng isa pang huling bala kay Ik-Ika, ngunit hinarap ito ni Ik-Ika ng harapan, at ang susunod na nalalaman niya ay nasa ospital na siya. Katabi niya si Rin, at nang subukan itong halikan siya, bigla siyang nagising, na naging sanhi ng pagka-atres nito. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa lumusob,
at sinabi nitong tumigil ito sa paggalaw matapos itong magpaputok ng huling bala. Naalala niyang nangako siya na matututo itong magluto at na siya ang Tati Kim. Lahat ng kanyang mga luto, kaya tinanong niya kung may nakatagong kahulugan sa likod nito. Balisa itong tinanggi ni Rin, sinabing gusto lang niya itong patikimin sa kanyang mga luto para mas mapabuti niya ang pagluluto. Sinabi naman ni Ik-Ika na talagang nagustuhan niya ang luto ng tatay nito at bibisitahin ang kanilang restoran balang araw, ngunit inihayag nito na sarado na ang restoran dahil naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Pagkarinig nito, biglang tinanong ni Ik-Ika kung gusto nitong lumabas kasama siya, at natuwa naman ito dahil inaaya siya nito sa isang date. Bigla namang pumasok si Cecilia at sinira ang sandali sa pamamagitan ng pagsisimula ng argumento kasama siya. Bago pa man sumama si Hoki at tawagin siyang mandaraya dahil sa pagtatangkang akitin ito nang wala siya. Habang nagsisimula silang magdaldalan, tinanong ni Ik-Ika kung nasaan si Chifu, ngunit walang ideya ang mga babae. Sa totoo lang, nasa lab siya kasama si Maya, na nagsasagawa ng ilang pagsusuri sa tagapanghimasok, at nalaman na hindi lang automatiko ang suit na ito, kundi ang pangunahing numero ay hindi tumutugma sa anumang nasa database. Sa weekend, naglalaro ng video game si Ik-Ika kasama ang kaibigan niyang si Dan, na nagtanong sa kanya kung mayroon na ba siyang babaeng nakakasama ng higit pa sa pagkakaibigan dahil nasa all-girls school siya. Sumagot si Ik-Ika na isa pa rin siyang kaawa-awang birhen tulad mo, pero masaya siya na lumipat si Rin sa akademya dahil ngayon ay mayroon na siyang makausap. Sakto namang ang kapatid ni Dan na si Ran, na talagang kaakit-akit, sinipa ang pinto at pinabababa si Dan para magtanghalian, tanging para mabigla nang makita niya si Ik-Ika. Agad niyang inayos ang kanyang damit at bumati, ngunit sinabihan siya ni Dan na huwag nang magpakabastos at kumatok muna bago pumasok. Nagalit siya ng husto dahil hindi nito sinabi na mayroon silang bisita, at ang pagkakita sa pawis ni Dan ay nagpataka kay Ik-Ika kung sinasaktan ba siya ng kanyang kapatid. Nang maglaon, nang sumama si Ik-Ika sa kanila para sa tanghalian, si Ran ay naging mahiyain sa paligid niya, at napansin niya na nagpalit ito ng damit. Nang tanungin niya kung makikipag-date ito, mabilis itong sumagot ng hindi, at tinawag siya ni Dan na isang hanggal dahil hindi nito makuha ang ibig sabihin, na nagpaiwan sa kanya na naguguluhan. Nang gabing yun, habang siya ay nasa kanyang dorm, dumating si Maya at inihayag na lilipat si Huki sa ibang silid. Nang magprotesta si Huki, sinabi ni Maya na hindi nila maaaring payagan na manirahan ng isang babae at lalaki sa iisang silid ng masyadong matagal, na nagpasama ng loob ni Huki dahil umaasa siyang magkaroon ng mga espesyal na sandali kasama si Ik-Ika. Gayunpaman, nang hindi maintindihan ni Ik-Ika ang pahiwatig at umasta na parang tanga, nabigo si Huki at umalis agad, naiwan si Ik-Ika na nalilito muli. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa silid ni Ik-Ika na mukhang mahiyain, at tinanong ni Ik-Ika kung may nakalimutan siya. Ngunit sinabi ni Huki na mayroong paparating na paligsahan para sa buong klase, at kung manalo siya, gusto niyang i-date siya ni Ik-Ika. Nang hindi niya nalalaman, narinig ito ng mga tsismosa sa klase at nagsimula ng tsismis na sinumang. Ang mananalo sa paligsahan ay makakapag-bounce sa pogo stick ni Ik-Ika. Pagpasok ni Ik-Ika sa klase, tiningnan siya ng mga babae na parang candy, ngunit sumunod si Shifuyo at sinimulan ang klase. Ipinakilala naman sila ni Maya sa isang bagong transfer student, na isa palang lalaki na nagngangalang Charles na galing pa sa France. Agad na sumigla ang mga babae sa klase dahil hindi lang isa, kundi dalawa na ang kanilang pagkakaguluhan, ngunit sinabihan sila ni Shifuyo na tigilan ang pag-arte ng parang mga desperado at magbihis na para sa pagsasanay. Nang lumapit si Charles kay Ik-Ika, hinawakan ni Ik-Ika ang kamay ni Charles at hinayla siya palabas, ngunit napalibutan sila agad ng mga babae, kaya kailangan nilang tumakbo palayo at magtago sa changing room. Pagdating doon, iminungkahi ni Ik-Ika na magpalit sila ng damit pang gym, pero nahihiya si Charles at sinabi sa kanyang tumingin sa malayo, na kinatagpuan ni Ik-Ika na kakaiba. Napansin niya pagkatapos na suot ni Charles ang isang medyo mamahaling suit, at inihayag ni Charles na ito ay dahil ang kanyang ama ang chief executive ng Donau, isang sikat na kumpanya sa France. Napansin ni Ik-Ika na mayaman ang dating ni Charles, na medyo nagpalungkot sa kanya sa kung anong dahilan. Pagkatapos nito, muli silang sumama sa klase sa labas, kung saan pinakiusapan ni Shifuyo sina Rin at Cecilia na lumakad sa harap para sa isang demonstrasyon, dahil madali lang gamitin ang kanilang mga personal na unit. Sa simula, pareho silang nadismaya,
ngunit nang tahimik na sabihin ni Shifuyu na ito ang kanilang pagkakataong mapahanga si Ik-ika, agad silang nagliwanag at nangakong gagawin ang kanilang makakaya. Naniniwala sila na maglalaban sila, ngunit sinabi ni Shifuyu na naghanda sila ng isang espesyal na kalaban para sa kanila mismo habang dumating si Maya sa kanyang battlesuit at bumagsak sa ibabaw ni Ik-ika. Sa kung anong paraan ay napunta si Ik-ika sa ibabaw niya na hawak ang isa sa kanyang mga melon, ngunit sa halip na mainis, sinabi niya kay Ik-ika na tingnan din ang isa pa. Nang makita ito, parehong pinaputukan ni na Cecilia at rin si Ik-ika, ngunit inilayo ni Maya ang kanilang mga atake gamit ang kanyang baril bago ibinunyag ni Shifuyu na si Maya ay isang dating kinatawan ng kandidato, at madali niya silang matatalo. Kapag nagsimula na ang laban, sila'y nagsiliparan at nagsimulang maglaban na parang nagpapakitang gilas. Sa ibaba, tinanong ni Shifuyu si Charles na ilarawan ang unit na ginagamit ni Maya, at sinabi niyang ginagamit nito ang Rafale Revive ng Donao Company, na isa sa pinakamabenta sa mundo at kayang i-adjust para sa malayuang distansya, malapitang labanan, at defense mode. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita ni Maya ang kanyang kahusayan sa pagtalo sa pareho niyang kalaban at pinabagsak sila, ngunit nagsimulang magsisihan ang mga babae sa pagkatalo. Pagkatapos nito, sinabi ni Shifuyu sa lahat na galangin si Maya bago sabihin sa lahat na maghati sa mga grupo. Dahil ang mga may sariling unit ay itinuturing na mga pinuno, maraming babae ang gustong sumama kay Ik-ika, na nagpaparamdam kay Huki ng inggit. Gayun din, maraming babae ang gustong makatrabaho si Charles, at napagtanto ni Ik-ika na pareho silang tapos na. Pinili ni Ik-ika ang isang babaeng nagngangalang Kyoka para sanayin muna, at matapos tulungan siyang makibagay sa suit, inanyayahan niya ang susunod na dumalo na lumapit. Lumabas na si Huki pala ito, at dahil hindi siya magkasya sa cockpit dahil sa kanyang napakalaking hiningi ni Maya kay Ik-ika na buhatin si Huki at tulungan itong magkasya. Nang walang pag-aalinlangan, ipinatawag niya ang kanyang suit at binuhat siya patungo sa unit, ngunit nagsimulang mamula si Huki na tila balabis siyang kinikilig. Habang siya'y pumapasok, tinanong niya kung libre ba ito sa tanghalian, at nang sumagot ito ng oo, iminungkahi niya. Kumakain sila ng magkasama. Pumayag si Ik-ika dito, na nagpasaya sa kanya, ngunit nasira ang kanyang plano nang sumama rin si Narin at Cecilia. Nakita ang tensyon sa pagitan nila, nagtaka si Charles kung talagang ayos lang na sumama siya, ngunit tiniyak ni Ik-ika sa kanya na ayos lang. Pagkatapos, hiniling ni Cecilia kay Ik-ika na tikman ang mga sandwich na ginawa niya, at habang kumakagat si Ro, napagtanto niya kung bakit nagpunta ang mga British sa subkontinente dahil hindi sila marunong magluto para sa sarili nilang buhay. Pagkatapos, tinikman niya ang pagkain mula sa baunan ni Hockey at nagustuhan niya ang luto nito, na nagselos kina Cecilia at Rin. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ik-ika si Huki na kumagit din, at ang pagkain mula sa mga kamay nito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, naramdaman ng ibang mga babae na sila ay hindi kasali, kaya iminungkahi ni Charles na magbahagi silang lahat mula sa kanilang mga baunan upang gaman ang tensyon. Pagkatapos, bumalik ang mga lalaki sa kanilang silid, kung saan nalaman ni Charles na nag-eensayo si Ik-ika pagkatapos ng klase, kaya nagpasya rin siyang sumama. Kinabukasan, ipinakilala ni Maya sa klase ang isa pang transfer student, isang batang babae na mukhang seryoso, si Laura, na nagmula pa sa Alemanya. Kaagad na nilapitan ni Laura si Ik-ika at sinampal siya sa pisngi, na sinasabing hinding-hindi niya tatanggapin ang isang talunan na tulad nito bilang nakababatang kapatid ni Chifu. Pagkatapos ng klase, dumating sina Huki, Cecilia, at Rin sa pagsasanay at nagsimulang magdaldalan, hanggang sa sinabihan sila ni Ik-ika na tumahimik. Maya-maya, sumali si Charles sa kanila, at sabik si Ik-ika na makapagsanay kasama ang isang taong hindi mahina ang ulo. Di nagtagal, nagkasubukan ng mga binata, at habang pinapanood ng buong klase, lubos na nadaig ni Charles si Ik-ika. Matapos ang laban, sinabi ni Charles kay Ik-ika na marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa mga armas na panlaban sa malayo, at ang kanyang sariling unit ay walang panimbang, dahil ang lahat ng kapangyarihan ay nakatuon sa kanyang isahang pag-atake. Nang itanong ni Ik-ika kung ano yun, ipinaliwanag ni Charles na ito ay isang kakayahan na lumalabas kapag ang piloto at ang unit ay nasa pinakamainam na pagkakaisa. Nang pasalamatan siya ni Ik-ika sa pagpapaliwanag nito sa simpleng mga salita, pinanood siya ng mga babae ng may selos dahil wala siyang natutunan kailanman mula sa kanila.
Inihayag naman ni Ik-Ika na ang kanyang isang beses na pag-atake ay halos umubos sa lahat ng kanyang panangga, kaya pinagsasanay siya ni Charles gamit ang isang sniper. Habang tinutulungan niya si Ik-Ika na makakuha ng tamang tindig, napansin ng mga babae ang kakaibang damdamin at nabigo. Sa tulong ni Charles, mabilis na naging mahusay si Ik-Ika sa paggamit ng sniper, ngunit bago pa siya makapagdiwang, nakuha ang kanyang atensyon ng isang mamahaling tingnan na unit ng Infinite Stratus, na pag-aari ng bagong babae, si Laura. Agad, hinamon niya si Ik-Ika sa isang duelo, ngunit sinabi ni Ik-Ika sa kanya na umalis muna at hintayin ang kanyang magpakita sa laban sa liga ng klase. Gayunpaman, tumanggi si Laura na maghintay at gumawa ng hindi patas na galaw patungo sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, humarang si Charles upang pigilan ang pag-atake. Lumikha ito ng tensyon sa pagitan nila dahil galing sila sa France at Germany, ngunit bago pa man sila makapagpasimula ng isang malaking gulo tulad ng ikalawang digmaang pandaigdig, humarang ang mga instruktor upang pigilan sila. Pagkaalis ni Laura, hinarap ni Nahuki at ng iba pa si Ik-Ika, hinihinging malaman kung bakit kumikilos si Laura na parang mapanghimasok na dating kasintahan sa paligid niya. Hindi pinansin ni Ik-Ika ang kanilang Saturday at tumungo sa silid palitan ng damit, kung saan tinanong siya ni Charles kung maayos lang ba siya. Nang sabihin niyang ayos lang siya, nagpa siya si Charles na bumalik sa kanilang silid, ngunit tinanong siya ni Ik-Ika kung bakit hindi siya naliligo dito. Hinihikayat pa niya si Charles na magpalit ng damit dito para magkausap sila tungkol sa laki ng kanilang ari, ngunit namula si Charles at tumakbo ng may pagkaasiwa, iniwan si Ik-Ika na naguguluhan. Nang maglaon, habang naglalakad pabalik si Ik-Ika sa dorm, naalala niya ang pagpalo ni Laura sa kanya at nagtataka kung ano ang ginawa niya para maranasan yun. Bigla, narinig niya si Laura na sumisigaw kay Chifu at nagtago sa likod ng puno para pakinggan ang kanilang argumento. Tinanong ni Laura si Chifu kung bakit siya pumunta ng napakalayo sa silangan, nagmamakaawa na bumalik siya sa Germany at magturo ng mga babae doon. Sinabi ni Chifu na may trabaho siya rito, ngunit naniniwala si Laura na hindi nararapat sa akademya na ito ang isang tao tulad niya. Gayunpaman, mabilis siyang pinatigil ni Chifu sa pagsasabing bumaba siya sa mataas niyang pedestal, na nagtulak sa kanya upang tumakbo palayo. Pagkatapos, sinabi ni Chifu kay Ik-Ika na tumigil sa pagtatago na parang duwag, idinagdag pa na dapat siyang magsanay kung ayaw niyang basta nalang matalo sa paligsahan. Habang papalabas na siya, tinanong ni Ik-Ika kung galit sa kanya si Laura dahil hindi naging kampyon si Chifu sa pangalawang pagkakataon dahil sa kanya. Sinabi ni Chifu sa kanya na huwag nang pagtuunan ng pansin ang nakaraan, ngunit habang papalayo siya, naalala ni Ik-Ika kung paano siya dinukot sa gitna ng finals ng World Championship. Habang siya ay pinigilan at hindi makalabas, iniwan ni Chifu ang kanyang laban at pinuntahan siya upang iligtas. Natalo siya sa laban dahil sa hindi pagdalo, na naging sanhi ng malaking kaguluhan dahil tiyak na mananalo siya kung sumali lang siya. Dahil ibinunyag ng militar ng Alemanya sa kanya ang pinagtataguan ng nambihag, pumunta si Chifu sa Alemanya at nagtrabaho bilang instruktor doon upang makabayad sa pabor. Hanggang ngayon, sinisisi ni Ik-Ika ang sarili sa pagsira sa karera ng kanyang kapatid at nais niyang maging kasing lakas niya. Nang bumalik siya sa kanyang dorm, narinig niya si Charles sa shower at pumasok upang ibigay sa kanya ang body soap. Gayunpaman, nang makita niyang mayroong panlalaking katangian si Charles sa halip na ang inaasahan, umasta siyang astig at casual na lumabas ng walang sinasabi. Samantala, natigilan si Charles, at bumilis ang tibok ng kanyang puso ngayong ang kanyang sekreto ay palabas. Pagkatapos niyang maligo, umupo siya ng casual sa kanyang kama, at inalok siya ni Ik-Ika ng tsaa para mabawasan ang pagkailang. Gayunpaman, nagimbal siya ng magkadikit ang kanilang mga kamay, at napaso ni Ik-Ika ang kanyang kamay. Tumakbo si Ik-Ika sa lababo para hugasan ang tsaa, at mabilis na humingi ng paumanhin si Charles, hindi na mamalayan na idinidikit niya ang kanyang dibdib sa braso nito. Matapos siyang humiwalay, umupo sila ng magkasama para mag-usap, at hiniling ni Ik-Ika sa kanya na magpaliwanag. Sinabi niya na ipinanganak siya sa isang kabit at lumaki malayo sa kanyang ama. Nang mamatay ang kanyang ina, dumating ang mga tauhan ng kanyang ama para sunduin siya, at matapos siyang sumailalim sa ilang pagsusuri, nalaman nilang mayroon siyang magandang pagiging tugma sa mga Infinite Stratus suit. Sa di kalaunan, naging test pilot siya sa kumpanya ng kanyang ama,
Ngunit ngayon ay unti-unti itong bumabagsak dahil nagpo-produce lamang ito ng mga second generation na suit, habang ang merkado ay nangangailangan ng Generation 3. Dahil kulang ang kanyang ama sa datos para mag-upgrade, hiniling niya kay Charles na magpanggap bilang isang lalaki at mag-enroll sa Infinite Stratus Academy para mas mapalapit kay Ik-Ika at makuha ang datos tungkol sa unit nito. Matapos sabihin ang kanyang saloobin, gamaan ang pakiramdam ni Charles dahil hindi na niya kailangang magsinungaling at humingi ng paumanhin sa hindi niya pag-amin ng mas maaga. Mahigpit na tinanong ni Ik-Ika kung ayos lang sa kanya na gamitin bilang pyesa, idinagdag na hindi dapat magkaroon ng karapatan ang mga magulang na gawin ito. Idinagdag niya na iniwan siya ng kanilang mga magulang at ikaw ay ipinasa sa iba, at wala siyang interes na makita. Muli, pagkatapos, tinanong niya si Charles kung ano ang gagawin nito, at sinabi nitong ibabalik siya sa France ngayong nabuking na ang kanyang pagpapanggap. Ngunit, sinabi ni Ik-Ika na manatili siya roon, nangangakong pananatilihin niyang lihim ang kanyang sekreto upang hindi na niya kailangan tiisin ang pang-aabuso. Pagkatapos, inilabas niya ang rulebook ng paaralan at binasa ang isang probisyon na nagbibigay ng kaligtasan sa mga estudyante sa tagal ng kanilang pananatili, na nagsasaad na mayroon silang 3 taon upang makagawa ng solusyon sa kanyang problema. Nang marinig ito, ngumiti si Charles habang pinasalamatan siya sa tulong, ngunit kinabahan si Ik-Ika nang makita ang kanyang dibdib. Nang makita siyang nagulat, tinanong niya kung gusto niya ng mas malinaw at buong pagtingin, ngunit sa sandaling iyon, si Cecilia, simulang kumatok sa kanilang pinto. Mabilis na isinuot ni Ik-Ika si Charles sa kama, at pumasok si Cecilia, pinapaalalahanan si Ik-Ika na hindi pa sila naghahapunan ng magkasama. Pagkatapos ay kinaladkad niya ito palabas, kung saan nila nakasalubong si Huki, na nagulat sa pagkakita sa kanila na magkaakbay. Nagselos siya at hinawakan ang kabilang braso ni Ik-Ika, na sinabing sasama rin siya sa kanila sa hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Ik-Ika sa kanyang silid at nagdala ng pagkain para kay Charles, ngunit nahirapan itong gumamit ng chopsticks dahil hindi siya galing sa Japan. Kukuha na sana si Ik-Ika ng tinidor, ngunit nang sabihin itong ayos lang, pinayuhan niya itong mas umasa sa kanya. Tinanong niya kung maaari niya itong subuan gamit ang kanyang mga kamay, at pumayag si Ik-Ika na gawin ito kahit pa siya ay kinakabahan. Maya-maya, nawala ang kaba, at nasisiyahan sila sa interaksyon. Samantala, habang naliligo si Laura sa sinag ng buwan, sumusumpa siya na magiging katulad ni Shifuyu at pipigilan si Ik-Ika, dahil siya ang dahilan kung bakit nadudungisan si Shifuyu. Kinabukasan, sinabi ng ilang babae kina Cecilia at rin ang chismis na didatehin ni Ik-Ika ang mananalo sa nalalapit na tournament. Nang tanungin ni Cecilia kung alam ito ni Ik-Ika, sinabi ng mga babae na hindi, at ito ay isang sekretong tago sa pagitan nila. Bigla, lumapit si Charles sa mga babae para itanong kung ano ang pinagkakaguluhan nila, ngunit nagpulasan silang lahat agad, na iwan siyang naguguluhan. Pagkatapos ng klase, nagtataka si Huki kung paano naging chismis sa buong eskwelahan ang kanyang hindi direktang pagtatapat tungkol sa Ik-Ika, pero sinasabi niya sa sarili niya na hindi ito magiging problema hanggat manalo siya sa torneo. Pagkatapos ay nagbalik-tanaw siya, inaalala kung paano siya nagsasanay para sa torneo ng Kendo ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, inihayag ng kanyang nakatatandang kapatid ang Infinite Stratus, at dahil ang pagtuklas na ito ay maaaring magpabago sa takbo ng pandaigdigang digmaan, humarap ang kanilang pamilya sa mga isyu sa seguridad at kinailangan nilang lumipat-lipat ng lugar. Bago pa lubos na maunawaan ni Hoki ang sitwasyon, siya ay iniiwalay sa kanyang mga magulang at patuloy na kinakausap at sinusubaybayan, na nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanya. Kahit ganoon pa man, patuloy siyang nagsasanay ng Kendo dahil ito lamang ang nagpapanatili sa kanya. Mula sa pagpunta sa lulo. Gayunpaman, naging labis siyang nahumaling kaya natalo niya ng husto ang kalaban hanggang sa umiyak ito, at kinasuklaman ni Hoki ang kanyang sarili dahil sa pagkawala ng disiplina, na tanda ng kahinaan. Kasalukuyan siyang nahihirapan sa parehong problema, iniisip kung kaya niyang manalo nang hindi inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Samantala, dumating sina Cecilia at Rin sa training arena at agad na nagsimulang magtalo. Iminungkahi ni Rin na maglaban sila upang makita kung sino ang mas mahusay, at pumayag si Cecilia na makipagduelo sa kanya. Pagkatapos nilang parehong ipatawag ang kanilang mga suit, sumugod sila sa isa't isa ngunit biglang tinambangan ni Laura. Nang tanungin ni Rin kung may sira ba siya sa ulo,
tinukso sila ni Laura dahil sa pagiging mahina, idinagdag na. Para magkaroon sila ng parehong henerasyon ng suit tulad ng kanya, tiyak na kulang sa mahuhusay na piloto ang kanilang bansa. Ikinagalit ito ni Narin at Cecilia, kaya sinabi ni Laura na lumaban silang dalawa ng sabay sa kanya dahil hindi siya magpapatalo sa mga babaeng nag-aagawan para sa isang hamak na tamad tulad ni Ikika. Dahil dito, matagumpay niyang napukaw ang kanilang galit, kaya sumugod sila sa kanya. Samantala, pumunta si Ikika sa training arena kasama si Charles para magprakti, ngunit nakita niya ang mga babaeng tumatakbo at nag-uusap kung paano naglalaban doon ang tatlong national candidate representative. Dali-daling pumunta sa balkonahe si Hoki at nakasama siya, at nakita nilang lahat si Laura na lubos na dinadaig sina Cecilia at Rin. Sa sandaling yun, nagpakawala si Rin ng energy beam sa kanya, ngunit nagawa niyang absorbahin ito ng walang anumang pinsala. Nabigla si Ikika dito, kaya ipinaliwanag ni Charles na ang suit ni Laura ay may espesyal na kakayahan na tinatawag na Active Inertial Canceller, na nagpapahintulot sa kanya na salagin ang anumang atake. Habang nagpapatuloy ang laban, nalalagpasan si Rin, kaya tinulungan siya ni Cecilia, ngunit maging siya ay hindi makatapat sa bilis at lakas ni Laura. Ibinagsak sila ni Laura sa lupa, ngunit habang lumalapit siya para tapusin na sila, nagpakawala si Cecilia ng missile sa malapitan na ikinagulat niya. Nagbigay ito sa kanila ng pagkakataon para makahinga ng panandalian, ngunit lumitaw si Laura na walang pinsala at ginamit ang suit niyang lubad para pahirapan silang huminga. Pagkatapos nito, pinahirapan niya sila sa paraang pang-90s na may bahay, at napansin ni Charles na medyo mababa ang enerhiya ng kanilang panangga. Idinagdag ni Hoki na mapanganib ang kanilang buhay kung maubos ang panangga. Ngunit habang patuloy silang sinasaktan ni Laura, nalaala ni Hoki kung paano niya ginawa ang parehong bagay sa kanyang kalaban taon na ang nakalipas. Sa kabilang banda, napagtanto ni Ikika na sinusubukan siyang udyukan ni Laura, kaya ipinawag niya ang kanyang suit at lumusat sa hadlang upang labanan siya. Habang papalapit siya ng mabilis sa kanya, gumamit siya ng isang kakayahan na nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan, at kaagad, naubusan ng enerhiya sina Cecilia at Rin. Dahil dito, nagawa ni Laura na ganap na magtuon kay Ikika, at sinabi niya rito na ang mga emosyon ay tanda ng kahinaan bago itutok ang sandata sa mukha nito. Buti na lang, sumali si Charles sa labanan at inabala siya ng matagal upang makuha ni Ikika sina Cecilia at Rin. Habang humaharurot palayo, nagmakaawa siya sa kanyang suit na hayaan siyang gumamit muli ng ignition boost, at nakinig ang suit na ikinagulat ni Laura. Sinimulan siyang paputukan ni Charles, habang pinapanood ni Hoki mula sa malayo, nalulungkot dahil wala siyang sariling unit at wala siyang magawa. Sa huli, kahit si Charles ay hindi na makasabay kay Laura, ngunit bago pa niya tuluyang magapi siya, lumitaw si Chifu at sinabihan si Laura na huminto. Agad na itinigil ni Laura ang laban, at sinabi ni Chifu sa kanilang lahat na pag-usapan ang kanilang alitan sa paligsahan ng iba't ibang klase. Dahil doon, ipinagbawal ni Chifu ang lahat ng away hanggang sa paligsahan, at sinabihan silang lahat na umalis na. Nang gabing yun, nasa pagamutan sina Cecilia at Rin, nagrereklamo kay Ikika na hindi raw siya dapat nakialam dahil mananalo na sana sila. Gayunpaman, nagdala si Charles sa kanila ng tsaa at sinabihan silang gumising sa kanilang mga delusyon, dahil si Laura ay talagang tatalunin sila ng lubusan. Tinanong naman ni Ikika kung bakit ba nila nilalabanan si Laura, at nag-atubili silang dalawa na sabihin sa kanya na dahil nasaktan ni Laura ang kanilang pagmamataas. Agad namang napagtanto ni Charles na may sinabing masama si Laura tungkol kay Ikika, ngunit pinigilan siya ng mga ito at pinahinto sa paglalabas ng sekreto. Sinabi ni Ikika sa kanila na huwag masyadong gumalaw dahil nasasaktan sila, ngunit tinawag lang nila siyang tanga, na ikinalitaw niya. Sa mga sandaling yun, 12-dosenang babae ang biglaang pumasok sa silid upang ipaalam kay Ikika na ang mga laban ng interclass ay gaganapin ng pares, at kailangan ng mga estudyante na humanap ng makakasama sa pangkat. Nagmakaawa ang mga babae sa kanya na sumama sa kanila. Ngunit humingi ng paumanhin si Ikika, sinabing makikipagtulungan siya kay Charles, na nagdulot upang umalis sila ng may pagkadismaya. Pagkatapos noon, parehong hinimok siya ni Cecilia at Rin na makipare sa kanila. Ngunit dumating si Maya at sinabi sa kanila na ang kanilang mga unit ay nagkaroon ng labis na pinsala at hindi na makakalahok sa paligsahan. Dahil ang mananalo ay makakapiling si Ikika,
nagsimulang sumuporta ang mga babae kay Charles na manalo dahil akala pa rin nila ay lalaki siya. Nang maglakad sila pabalik, pinasalamatan ni Charles si Ik-Ika sa pagiging kakampi niya, at sinabi niyang ginawa niya ito para itago ang lihim ni Ik-Ika, na nagpasaya kay Ik-Ika. Sa dorm, sinabi ni Charles na susubukan niyang umarteng mas pambabae kapag sila lang, pero sinabi ni Ik-Ika na hindi niya kailangan dahil nakita niyang kaibig-ibig ang kanyang panlalaking panig. Lumabas siya para makapagpalit si Ik-Ika ng damit, ngunit sinabi ni Ik-Ika na hindi niya alintana kahit makita niya ang kanyang anyo. Dahil dito, iminungkahi ni Ik-Ika na magpalit sila ng damit na nakatalikod sa isa't isa, ngunit habang ginagawa nila ito, siya rin ay natisod, at sinipa niya ito sa mukha, dahilan para mawalan ito ng malay. Inihiga niya ito sa kama, na naaalala ang pangako nitong protektahan ang kanyang sekreto, at hinalikan ang noo nito upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Ilang araw pagkaraan, habang naghahanda sina Charles at Ik-Ika para sa kanilang laban, napansin nilang maraming matataas na opisyal ang dumating upang manood. Napansin din ni Charles na tila abala si Ik-Ika sa pag-iisip tungkol sa paghaharap kay Laura, kaya sinabi niya rito na manatiling nakatutok. Sa sandaling yun, inihayag ang mga bracket ng laban, magkasama sa iisang koponan sina Laura at Hoki, at ang kanilang. Ang unang laban ay laban kina Ik-Ika at Charles. Di nagtagal, nagharap ang dalawang koponan, at tila sabik si Ik-Ika na harapin si Laura at pababain ang kanyang kumpiyansa sa simula pa lang. Habang nagsisimula ang countdown, tumataas ang tensyon sa arena, at pagkapitik ng 0, agad siyang sinugod ni Ik-Ika. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para patigilin siya sa kanyang kinatatayuan, at tinawag siyang tanga ni Cecilia dahil muli itong nahulog sa bitag. Habang itinutok ni Laura ang kanyang kanyan sa mukha nito, lumitaw si Charles at nagsimulang paulanan siya ng putok, na nagtulak sa kanya na umurong. Pagkatapos ay lumapit si Hoki para salakayin si Charles sa malapitan, ngunit tumalon si Charles at hinayaan si Ik-Ika. Harapin siya dahil pareho silang may hawak ng espada. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Laura at pinabagsak, dahil gusto niyang talunin sina Ik-Ika at Charles ng mag-isa. Sa kabila nito, muling nakatayo si Hoki at muling sumugod sa kanila, na naging dahilan upang siya ang unang puntiryahin ni Charles. Sa control room, napansin ni Shifuyo na sinisikap nilang talunin si Hoki dahil mas mahina siya, at sa ganoong paraan, masusupil nila si Laura dahil ang unit nito ay hindi idinisenyo upang makipaglaban sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Agad-agad, binaril ni Charles si Hoki at naubos ang kalasag nito, napilitan siyang hindi na lumahok sa natitirang bahagi ng laban. Pagkatapos nito, kapwa nakatuon sina Charles at Ik-Ika kay Laura, at habang naghahanda at sumusugod si Ik-Ika. Sa pagpatamba sa kanya, muli niya itong pinatigil gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Ngunit, dahil dito ay nalantad siya sa baril ni Charles, at matapos matamaan, napilitang umatras si Laura. Sa puntong ito, isiniwalat ni Shifuyo na hindi mapapatigil ni Laura ang kanyang target maliban kung nakatuon lang ang buong pansin niya rito. Gamit ang pagkakataong ito, muling nilusob ni Ik-Ika upang patumbahin siya, ngunit naubos ang lahat ng kanyang kalasag sa huling sandali. Mabilis na gumanti si Laura at ipinatamba siya. Ngunit tuloy pa rin si Charles at naitulak siya pabalik. Ginagamit naman ni Charles ang ignition boost upang sorpresahin siya, at nagulat si Laura dahil hindi niya alam kung paano ito gamitin bago ang laban na ito. Biglang ginamit ni Ik-Ika ang ripple ni Charles upang bumaril pabalik sa kanya. Inabala siya ng sapat na oras para makasugod si Charles at mabigyan siya ng matinding tama kaya nawala ang buong kalasag ni Laura. Pagkatapos ay sinugod siya ni Charles at binigyan siya ng matinding suntok na nagdulot sa kanya ng pagbabalik-tanaw sa araw na siya ay itinalaga sa militar. Mula sa araw na yon, nagsanay siya tulad ng isang elite upang maging pinakamalakas na sundalo, ngunit matapos matuklasan ng Infinite Stratos, nanomachines ang itinanim sa kanyang mata upang ma-optimize siya. Gayunpaman, hindi gaanong umangkop ang kanyang katawan sa pagbabago, at itinuring siyang isang kabiguan. Doon niya nakilala si Shifuyo, na nagsanay sa kanya hanggang sa maging pinakamalakas na Infinite Unit ng Stados. Nakita ni Laura si Shifuyo bilang isang hindi kayang taluning figura na parang Diyos, ngunit nang malaman niya ang nangyari dahil kay Ik-Ika, nagsimula siyang kamuhian nito. Sa paggamit ng galit na ito, humingi siya ng mas maraming kapangyarihan mula sa kanyang kasuutan, na naging sanhi upang mag-iba ang anyo nito at balutin ang kanyang katawan. Kaagad,
Inihayag ni Shifuyu ang isang antas di na emergency, at inihayag ni Maya na kanselado ang lahat ng laban hanggang sa susunod na abiso. Di nagtagal pagkatapos, ang unit ni Laura ay nagbago ang anyo at naging isang nakakapanakot na titan na kamukha ni Shifuyu, na nagpatalsik kay Ikika palabas ng kanyang kasuotan sa isang pag-atake lamang. Napansin din niya na ang unit ni Laura ay lumalaban na ngayon ng eksakto sa estilo ng paglaban ni Shifuyu, ngunit bilang sinusubukan niyang sumugod patungo sa tiyak na kamatayan, dumating si Hoki sa tamang oras upang hawakan siya. Nang subukan niyang puwersahin siyang bumitaw, sinampal niya ito sa mukha at sinabihan siyang suriin ng mahinahon ang sitwasyon. Dahil dito, naalala ni Ikika ang araw na binigyan siya ni Shifuyu ng mahalagang aral tungkol sa mga armas, at tumanggi siyang hayaan ng iba ang lumaban para sa kanya. Nang ipaalala ni Hoki sa kanya na naubos na ang kanyang kalasag, isinaksak ni Charles ang isang wires sa kanyang summoning device at kinalarga ang kalasag ng kanyang unit. Habang hinihiling ni Shifuyu sa instructor na hayaan si Ikika na ito ang humawak ng mag-isa, nagtagumpay siyang ipatawag ang kanyang kanang braso at bahagyang ang espada. Sinabihan siya ni Hoki na huwag mamatay, ngunit hiniling niya rito na magkaroon ng tiwala sa kanyang mga kakayahan. Dahil doon, sumugod siya ng direkta at hiniwa ang suit gamit ang kanyang espada, na naging dahilan upang bumagsak si Laura, na walang malay, sa kanyang mga bisig. Kalaunan, nagkaroon siya ng pangitain kay Ikika na nagsasabi sa kanya na lumalaban siya upang protektahan ng iba, at magpapalakas siya upang protektahan din siya. Nang magising siya, nakita niya ang sarili niya sa silid gamutan kasama si Shifuyu sa tabi niya. Tinanong niya kung ano ang nangyari, kaya sinabi sa kanya ni Shifuyu na ang unit niya ay may Valkyrie trace system, na ipinagbabawal sa buong mundo dahil kinokontrol nito ang kamalayan ng piloto at kumikilos ng mag-isa. Bago pa maintindihan ni Laura ito, sinabi ni Shifuyu sa kanya na hinding-hindi siya magiging katulad niya bago lumabas ng silid, iniwan siyang umiiyak na parang duwag. Nang gabing yun, habang kumakain si Ikika kasama si Charles, nalaman niyang kanselado ang paligsahan. Pagkatapos ay nakita niya si Hoki na nakatingin sa kanya nang may pagkadismaya, dahil nawawala ang pagkakataon niyang makasama ito sa isang date. Gayunpaman, nilapitan siya ni Ikika at nangakong ilalabas sa isang date, kaya bilang pasasalamat ay binigyan niya ito ng malakas na dagok sa mukha at sipa sa tiyan. Sakto namang dumating si Maya at masiglang ibinalita sa kanila na nagbukas ang isang paliguan ng kalalakihan sa akademya. Agad-agad, dumiretso si Ikika doon para mag-relax, ngunit sumama sa kanya si Charles na nakatapis lang ng tuwalya, na ikinabahala niya. Nang makita ito, nagpasya si Charles na lumabas, ngunit iginiit ni Ikika na siya ang dapat na umalis. Gayunpaman, pinigilan niya ito, sinabing may kailangan silang pag-usapan, kaya nanatili siya. Pagkatapos ay umupo sila ng magkatalikuran, at hinawakan ni Charles ang kanyang kamay, sinabing nagpasya siyang manatili sa akademya dahil sa kanya. Idinikit niya ang kanyang dibdib sa likod nito at hiniling na tawagin siyang Charlotte, dahil iyon ang pangalang ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Dahil dito, pareho silang namula, at pumayag si Ikika na gamitin ang tunay niyang pangalan simula ngayon. Kinabukasan, ipinakilala ni Maya si Charlotte sa lahat, at di kalaunan ay nalaman ng buong paaralan na siya ay isang babae. Nang makarating ang balita kay Rin, pumasok siya sa klase na suot ang kanyang uniforme at nagpa siya na ipadala. Si Ikika, nakupo. Nakakagulat, humakbang si Laura upang ipagtanggol siya bago siya humarap at hinalikan si Ikika sa harap ng buong klase. Pagkatapos, idineklara niya na gagawin niyang asawang babae si Ikika, na ikinagulat ng lahat. Nang gabing yun, nakatanggap si Tanabe, ang lumikha ng Infinite Stratus, ng tawag mula kay Hoki at agad na dinaldal niya sa tenga ni Hoki. Bago pa man makapagsalita si Hoki, alam na niya na gusto ni Hoki ng personal na Infinite Stratus unit at sinabi niya na naihanda na niya ang pinakamaganda para rito. Kinabukasan, nagising si Ikika sa kanyang kama at nagtaka kung mayroon na siyang dagdag na pares ng mga binti. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang kumot, nakita niya si Laura na natutulog kasama niya sa di inaasahang anyo. Habang sumisigaw siya, nagising si Laura at ipinakita ang buo niyang sarili sa kanya. Sinabihan niya ito na huwag nang umasta na parang nanay niya, ngunit casual itong sumagot na asawa niya ito, at hindi siya kailangang magtago ng anuman dito. Habang nagsisimulang matarante si Ikika, sinikipan niya ang braso nito at inialok na sanayin siya para hindi na siya maging duwag. Sa mismong oras na yon,
pumasok si Hoki sa kwarto para imbitahan siya sa pagsasanay. Ngunit matapos makita silang nasa angkop na sitwasyon sa kama, pinalabas niya ang banal na parusa sa kanilang dalawa. Maya-maya, habang sumasakay si Ik-Ika sa bus kasama si Charlotte, tinanong niya ito kung saan sila pupunta, at siya. Sabi niya gusto niya itong isama sa pamimili para sa klase sa dalampasigan. Dahil dito, nadismaya siya, dahil umaasa siyang i-date siya nito, kaya sinabi niya rito na ang isang tanga na tulad niya ay karapat-dapat na masipan ng kabayo at sana'y matauhan na. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Ik-Ika ang pahiwatig, at mas lalo lang siyang nadismaya. Pagkababa nila ng tren, nagsimulang iwasan siya ni Charlotte, kaya nang tanungin niya kung ano ang kailangan para mapatawad siya, sinabi niyang kailangan nitong hawakan ang kanyang mga kamay. Kahit na, ipinagpalagay ni Ik-Ika na ginagawa niya ito para hindi siya mawala, kaya naisip ni Charlotte na hindi niya kayang intindihin ang mga pahiwatig ng isang babae kahit pa ito na ang lumapit sa kanya. Sa hindi nila nalalaman, tinitiktikan siya ni Naren at Cecilia, at pareho silang nadismaya nang sila ay nakikita silang magkahawak kamay. Habang sumusumpa silang bibigyan ng matinding aral si Ik-Ika, dumating si Laura at ginulat sila. Sinabi niya sa kanila na hindi niya sila sasaktan, at narito lang siya para sumama sa kanyang minamahal, ngunit inanyayahan siya ng mga babae na sumama sa kanila sa pagkalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa uri ng relasyon ni Ik-Ika kay Charlotte. Nakita ni Charlotte itong kawili-wili at pumayag na sumama, at habang sinusundan nila, huminto si Ik-Ika upang sabihin kay Charlotte na dahil kilala siya ng lahat sa kanyang tunay na pangalan, tatawagin niya siyang Charles mula ngayon upang gawin itong espesyal. Agad siyang pumayag dito, at gaman ang kanyang kalooban nang mapagtanto niyang tiyak na espesyal siya kay Ik-Ika para bigyan siya nito ng palayaw. Habang nagpapatuloy sila, namataan ni Ik-Ika ang isang tindahan ng alahas at sinabihan si Charles na maunang mag-espya, dahil may importante siyang gagawin. Samantala, si Dan ay nasa lugar, tinutulungan ang kapatid niyang si Ran, na gustong bilhin ang bawat saucy na swimsuit para sa kanyang OnlyFans. Bigla na lang, dumating si Ik-Ika upang bumati, na naging dahilan ng kanyang pagkataranta at pagsipa kay Dan palayo bago pa nito mabuking ang kanyang sikreto. Pagkatapos ay nagsimula siyang umasta ng napaka-girly sa paligid nito, at idinagdag na sasali rin siya sa akademya nito sa susunod na taon. Matapos batiin ni Ik-Ika ng swerte para sa entrance exam, kinabahan siya at nagsimulang hanapin si Dan. Sa sandaling yun, lumitaw si Charles at hinayla si Ichia patungo sa fitting room, na sinasabing gusto niyang ipakita sa kanya ang binili niyang swimsuit. Kasabay nito, pumasok sa tindahan ang mga spy girl, at naabala si Laura sa isang swimsuit na nagbibigay ng dating ni Luffy. Nakita ni Charles ang mga babae at nagpasya siyang tanggalin ang kanyang plot armor para hindi makaalis si Ik-Ika at makasalubong sila. Ngunit, si Ik-Ika ay sobrang birhen kaya't nagsimula siyang magsagot ng mga problema sa matematika sa kanyang isip upang maibilang ang atensyon niya mula sa kasalukuyang problema. Pagkatapos ni Charles, inutusan niya itong lumingon at tumalikod upang makita ang isang tanawin na hindi niya malilimutan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Habang nagsisimula siyang magpanik, may nakarinig sa kanya mula sa labas at ibinukas ang kurtina, inilalantad ang sarili niya na si Chifuyu. Sa mga sumunod na minuto, binigyan sila ni Maya ng lektura tungkol sa mga hangganan, kaya nagpasya si Naren at Cecilia na lumayo. Samantala, hindi makahanap si Laura ng swimsuit para sa sarili niya, kaya tinawagan niya ang punong tanggapan ng Germany upang humingi ng tulong. Bilang tugon, binigyan siya ni Clarissa, ang pinuno ng Black Rabbits, ng detalyadong paliwanag kung alin ang pipiliin na magpapataas ng kanyang tsansa na makahanap ng kasama. Ilang araw pagkaraan, dumating ang buong klase sa dalampasigan, at agad na umakyat si Rin sa likod ni Ik-Ika upang painitin ito para mamaya. Maya-maya, dumating si Cecilia at sinabihan si Ik-Ika na lagyan ng sunscreen ang kanyang likod tulad ng ipinangako niya. Pumayag si Ik-Ika na gawin ito. Ngunit kinabahan siya ng husto habang masayang gumagawa ng ingay si Cecilia, na nagpapainit sa pakiramdam ng lahat at nagpapatindi sa pananabik ni Ik-Ika. Bago pa man uminit ang sitwasyon, kinuha ni Rin ang pagkakataon at sinimulan niyang kilitiin si Cecilia, na nagdulot upang siya'y bumangon, nakalimutan niyang nakabuka ang kanyang pang-itaas na bahagi. Sa sobrang taranta, sinuntok niya si Ik-Ika sa mukha at tumilapon ito sa tubig, kung saan hinamon siya ni Rin sa isang karera. Gayunpaman, inatake siya ng pulikat sa binti at nagsimula siyang malunod,
na nagtulak kay Ikika upang dali-daling sumaklolo at iligtas siya. Matapos niya itong dalhin sa pampang, humingi si Cecilia ng tulong sa kanyang kaibigang si Takatsuki upang samahan. Si Rin ay pabalik sa hotel. Matapos siyang ilayo, dumating si Charles na may kasamang nakabalot sa toilet paper, at tinanong ni Ikika kung sino ang taong ito. Ayaw magpakilala ng tao, ngunit nakilala ni Ikika mula sa boses na si Laura ito, na masyadong mahiyain para ipakita sa kanya ang kanyang swimsuit. Gayunpaman, matapos siyang hikayatin ni Charles, inalis niya ang balot sa kanyang sarili at ipinakita sa kanya ang kanyang swimsuit. Nang tawagin siya ni Ikika na cute, namula siya, dahil ito ang unang pagkakataon na may nagsabi niyan sa kanya. Pagkatapos nyon, inimbitahan si Ikika na maglaro ng beach ball kasama ang mga babae, ngunit abala pa rin si Laura sa pagtawag ni Ikika sa kanya na cute, at tinamaan ang kanyang mukha ng bola. Nang silipin niya ito, natarante siya at tumakbo papunta sa dagat. Sakto noon, dumating si Maya dala ang sarili niyang mga beach ball, na ang ilan sa kanyang koleksyon na napakarami at napaka-impresibo ay agad na nagpatabing sa kanya. Kahit si Ikika ay nagsimula ng makaramdam ng kakaibang Alabama vibes, mula sa kanya, at kailangan pa siyang paalalahanan ni Charles na ito ang nakababata niyang kapatid. Pagkatapos, masayang ginugol ng klase ang buong araw, ngunit pagsapit ng gabi, nakita niya si Huki na nanunood ng paglubog ng araw ng mag-isa. Sinamahan niya ito at sinabing nakausap niya si Tanabe, na nagkumpirma na wala siyang kinalaman sa nangyari sa unit ni Laura. Idinagdag din niya na bukas ay ika-7 ng Hulyo at baka nga dumating si Tanabe, nang hindi pa niya nalalaman na si Tanabe ay naghanda ng personal na unit para kay Huki. Nang gabing yun, habang nagtitipon ang lahat para sa hapunan, tinikman ni Ikika ang wasabi at sinabing masarap ito. Pagkarinig nito, tinikman din ito ni Charles at nalaman niyang mapait, ngunit nilunok pa rin niya ito, dahil iyon ang huling itinuro sa kanya ng kanyang ina. Pagkatapos siyang bigyan ng tubig, lumingon si Ikika at nakita si Cecilia na tila may kakaibang kinikilos sa pagkakaupo niya. Kaya sinabi niya ritong umupo sa mesa upang maging mas komportable. Bulong niya na gumawa siya ng mga bagay na hindi masabi para makuha ang upuang ito, ngunit nang lumapit si Ikika, sinabi niya rito na wala yon. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabilang dako ng silid at nakita si Huki na galit na nakatitig sa kanya, ngunit habang nagtataka siya. Ano ang nangyayari sa kanya? Lalong gumalaw-galaw si Cecilia. Dahil dito, nag-alok siyang pakainin si Cecilia kung hindi ito komportable. Ngunit mabilis na tinakpan ni Charles ang kanyang bibig. Narinig na ito ni Cecilia, at masigla niya itong hiniling na tulungan siyang kumain. Nang magsimula sila, nagselos ang ibang babae, kasama si Huki na galit, iniisip na hindi naalala ni Ikika kung anong araw bukas. Bigla, sumugod si Shafeo sa silid at sinabihan ang lahat na tumahimik. Kaya nang sabihin ni Ikika kay Cecilia na hindi niya ito mapapakain, nagsimula itong magtampo. Para bumawi sa kanya, hiniling niya na pumunta ito sa kanyang silid mamaya, at nahiya siya sa pag-aakalang magkakaroon sila ng pribadong oras. Nang maghintay ang mga babae kay Ikika, napansin nila si Cecilia na nagsusuot ng kanyang pinakamalikot na cover. Nang makita ito, nagpa siya ang mga babae na mangharot sa kanya, na sobrang nakahiya sa kanya kaya siya ay nagmadaling umalis sa silid. Nakita niya ang buong pangunahing tauhan na nakaupo sa labas ng kwarto ni Shafeo na nakadikit ang mga tainga sa dingding. Mula sa labas, parang mas marami silang palakpak kaysa sa kanilang mga kamay. Kaya nang sumandal ang mga babae, bumagsak ang dingding, at nalaman na si Ikika ay nagmamasahe lang kay Shafeo. Nang makita ito, pinaupo niya sila lahat at pinapaliwanag ang kanilang sarili, pero mabilis na tinakpan ng mga babae si Laura. Bibig bago siya magsalita. Sabi ni Shafeo na magaling si Ikika sa pagbibigay ng masahe at iniimbitahan pa sila na subukan ito. Habang ginagawa niya ang kanyang mahika sa likod niya, biglang itinaas ni Shafeo ang robe ni Cecilia upang ipakita ang kakaibang cover na suot niya. Matapos siyang i-tease, sinabi ni Shafeo kay Ikika na kumuha ng inumin para sa lahat. Habang umaalis siya sa kwarto, nag-hi siya sa Dr. Pepper at tahasang tinanong ang mga babae kung bakit nila sinasamahan si Ikika na para bang mga tapat na alipin. Dagdag niya na normal lang yon dahil si Ikika ay marunong magluto, magbigay ng magandang masahe, at may 8 pulgada. Ang kanyang mga taglay na katangian, ngunit kailangan nilang paghusayan pa kung gusto nila ang pahintulot niya na makipag-date sa kapatid niya.
Kinabukasan, nakita ni Ikika si Hoki na nakaupo sa beranda, nakatingin sa ilang hawakan na nakabaon sa lupa, at may plakang instruksyon sa malapit na nagsasabing hilahin ang mga ito. Hiningi niya kay Hoki na gawin ito, ngunit binaliwala siya nito at lumakad palayo. Sakto naman, sumama si Cecilia sa kanya, at habang hinihila ni Ikika ang mga hawakan, isang kapsula na hugis carrot ang lumapag sa kanyang paanan. Bumukas ang kapsula upang ipakita ang tuwang-tuwang si Tanabe, na masayang bumati sa kanya bago magtanong kung nakita niya si Hoki. Nang sabihin ni Ikika na narito lang siya sa kung saan, kinawayan niya ito at tumakbo upang hanapin si Hoki. Pagkaalis niya, tinanong ni Cecilia kung sino ang babaeng iyon na may kakaibang ugali, at nagulat siya nang malaman na ito ang nakatatandang kapatid ni Hoki. Maya-maya, pinulong ni Chifuyu ang lahat sa isang pribadong lugar. Kaya nang tanungin ni Rin kung bakit naroon si Hoki, nagpasya na rin si Chifuyu na sabihin sa kanila. Gayunpaman, dumating si Tanabe ng parang agila at nagsimulang guluhin si Chifuyu sa kanyang sobrang kasiglahan. Humarap siya kay Hoki at tinanong kung pwede niyang hawakan ang kanyang dibdib, ngunit sinampal siya ni Hoki sa mukha, at tinawag siya ni Tanabe na salbaha. Pagkatapos noon, ipinakilala niya ang sarili sa iba pa, na ikinagulat ng mga babae. Pagkatapos ay pinabagsak niya ang isang istruktura na bumagsak ng malakas sa ibabaw ni Ikika, at lumabas na ito ay kay Hoki. Personal na kasuutan, na siyang tanging ika-4 na henerasyong kasuutan sa mundo. Pagkatapos, hihilingin niya kay Hoki na pumasok sa loob, at kapag nakapasok na ito, aayusin niya ang kasuutan upang bumagay sa katawan nito. Pagkatapos niyang gawin ito, hinihiling niya kay Hoki na subukan ito sa isang paglipad, at habang lumilipad si Hoki, nagulat ang mga babae sa tindi ng bilis ng kanyang unit. Hinihiling din niya kay Hoki na subukan ang kanyang dalawang espada, at ang mga ito ay napakalakas na ang kanilang hataw ay nagpapadala ng mga sinag ng enerhiya na bumubutas sa mga ulap. Pagkatapos ay nagpaputok si Tanabe ng mga missile sa kanya, at madaling naharang ito ni Hoki gamit ang mga sinag mula sa kanyang espada. Sa sandaling yun, pumasok si Maya na tumatakbo at inabot kay Chifuyu ang isang device. Matapos basahin ang mensahe dito, sinabi ni Chifuyu sa lahat na ito ay isang emergency at sinuspinde ang pagsusulit. Bumalik sa control room, inilahad niya na ang USA ay nakabuo kamakailan ng isang Gen 3 unit na nagwala habang nagsasanay, nagdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ay nawala ito sa radar, ngunit kamakailan ay natukoy ng mga satellite na lumilipad patungo sa akademya, kaya inatasan silang neutralisahin ito. Habang haharanggan ng mga guro ang mga tubig, ang mga may personal na unit ay kailangang lumaban. Habang nagulat si Ikika sa narinig, ang iba ay nanatiling kalmado, at humingi si Cecilia ng detalyadong pagtutukoy sa target. Sumasang-ayon si Chifuyu sa kahilingan niya, ngunit binalaan siya na ang pagpapakalat ng datos na ito ay maglalagay sa kanya sa ilalim ng 2 taon ng pagkakakulong sa bahay. Dahil doon, nalaman nilang ang target ay isang gunner na may malalawak na atake at walang nakikitang kahinaan. Hiniling ni Laura kay Chifuyu na magpadala ng mga taga-manman para sa karagdagang impormasyon, ngunit inihayag niya na imposible ito dahil ang target ay bumibiyahe sa bilis na supersonic. Nangangahulugan din ito na isang pagkakataon lang ang makukuha nila para harapin ito, kaya iminungkahi ni Maya na ipadala nila ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pag-atake. Ang unit na iyon ay kay Ikika, kaya nag-isip ang mga babae ng mga ideya para maging posible ito, dahil alam nilang tanga si Ikika. Sa simula, nag-aalangan si Ikika na tanggapin ang misyon, ngunit matapos sabihin ni Chifuyu sa kanya na tigilan ang pagiging isang maliit na duwag, naging sagabal ang kanyang pagmamataas, at sumang-ayon siyang gawin ito. Habang naghahanda sila para sa misyon, si Tanabe ay gumapang papasok sa silid sa pamamagitan ng mga bentilasyon at hiniling sa kanila na ipagpaliban muna ito. Pagkatapos ay tumalon siya papasok sa silid at nagsimulang manginis kay Chifuyu bago ibunyag na may mas maganda siyang plano at kabilang dito ang bagong unit ni Hoki. Di nagtagal, dinala niya sila sa labas upang ipakita na ang sandata ni Hoki ay isang pinahusay na bersyon ng sandatang ginamit ni Chifuyu at ang lahat ng baluti nito ay mapapalawak. Sinabi rin niya na ang misyon na ito ay nagpapaalala sa kanya ng insidente ng White Knight mula 10 taon na ang nakalipas, na pumukaw sa kuryosidad ni Ikika. Noon, ang mga missile mula sa iba't ibang bansa ay nahak at pinuntirya ang puso ng Japan. At habang ang lahat ay naghahanda ng magpaalam sa bansa ng 2D MILFs,
Isang hindi kilalang babae na nakasuot ng puting Infinite Stratosuit ang lumitaw at mag-isang sinagip ang lahat ng missile bago naglaho. Nilapitan ni Tanabe si Chifuyo at nagsimulang magpahiwatig na siya pala ang White Knight. Ngunit binatukan siya ni Chifuyo dahil ayaw niyang malaman ng sinuman. Pagkatapos niyan, tinanong niya si Tanabe kung gaano katagal aabutin upang ihanda ang suit ni Hoki at sinabi ni Tanabe na matatapos niya ito sa loob ng 7 minuto. Matapos may handa, nagpunta sina Ik-ika at Hoki sa dalampasigan kung saan isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga suit. Habang naghahanda silang harapin ang kaaway, sinabi ni Ik-ika kay Hoki na mag-ingat dahil hindi ito isang pagsasanay at maaari siyang masaktan. Siniguro ni Hoki sa kanya na hindi siya kailangang mag-alala at nasa mabuting kamay siya. Doon, ginamit ni Chifuyo ang .coms upang ipaalam sa kanila na mayroon lang silang isang pagkakataon para maalis ang target, si Gospel, kaya humingi si Hoki ng pahintulot na suportahan si Ik-ika kung kinakailangan. Pinayagan siya ni Chifuyo ngunit pinayuhan din siyang huwag gumawa ng anumang padalos-dalos, dahil wala pa siyang gaanong karanasan. Dito, napansin ng mga babae na medyo sabik si Hoki para sa kanyang unang tunay na laban. Kaya naman, nagbukas si Chifuyo ng pribadong channel kay Ik-ika at hiniling sa kanya na alagaan si Hoki dahil baka gumawa siya ng isang bagay na padalos-dalos. Dahil dito, umakyat si Ik-ika sa likod ni Hoki at mabilis silang lumipad patungo kay Gospel ng nakamamanghang bilis. Maya-maya, natagpuan nila si Gospel sa radar at matapos siyang eye-target ni Hoki, sinabihan niya si Ik-ika na maghanda para sa paglapit sa loob ng 10 segundo. Agad na inihanda ni Ik-ika ang kanyang espesyal na atake, ngunit habang papalapit sila, namataan sila ni Gospel at umilag. Habang gumagalaw sila ng ligaw sa ere, nagpakawala si Gospel ng 12-dosenang missile patungo sa kanila, ngunit halos hindi lang nailegan ito ng mga bayani. Pagkatapos, nagplano si Ik-ika kay Hoki na atakihin si Gospel mula sa magkabilang panig, kaya nagtulungan sila ng sabay-sabay. Para madaliin ito, nang sa wakas ay magkaroon sila ng pagkakataon, hiniling ni Hoki kay Ik-ika na tapusin ang trabaho, ngunit hindi umatake si Ik-ika, na nagpahina sa kanya. Halos hindi nakaligtas, pilit niyang inalam kung bakit hindi umatake si Ik-ika, at ibinunyag ni Ik-ika na may barko sa ibaba na umagaw ng kanyang pansin, kahit na dapat ay sarado ang mga tubig. Sa pagtuon dito, nalaman ni Hoki na ang barko ay pag-aari ng mga manghuhuli ng ilegal, ngunit hiniling niya kay Ik-ika na baliwalain ang mga ito dahil mga kriminal sila. Tumanggi si Ik-ika dahil tao pa rin sila, at ang pagprotekta sa kanila mula sa pagtama ay lubos na nagpapababa sa bilang ng kanyang kalasag. Tinamaan din si Hoki dahil sa kanya, at patuloy siyang ininsulto dahil sa paglalagay sa panganib ng misyon para sa grupo ng mga kriminal. Gayunpaman, umapila si Ik-ika sa kanyang pagkatao sa pagsasabing kumikilos siya tulad ng isang uhaw sa kapangyarihan at walang pakundangan sa mahihina. Tumagos ang kanyang mga salita, at labis siyang napahiya kaya nabitawan niya ang kanyang sandata sa dagat sa ibaba. Bago pa siya makabangon, nagpakawala si Gospel ng sunod-sunod na missile patungo sa kanya, ngunit sumaklolo si Ik-ika at sinalo ang lahat ng mga ito, na naging sanhi ng napakalaking pagsabog. Habang nahuhulog siya, sinubukang saluhin siya ni Hoki, ngunit dahil pareho silang naubusan ng lakas, bumagsak sila sa tubig malapit sa mga poacher. Kalaunan sa control room, napansin ni Maya na walang senyales ng paggalaw, ngunit lumitaw si Shifu. Matigas at nagsabing ipagpapatuloy nila ang paghahanap. Nang kumatok sina Charles at ang iba pa sa pinto, pinagbawalan niya silang pumasok, na nagpabahala sa kanila dahil hindi pa napuntahan ni Chief Uyu si Ik-ika upang tingnan. Matapos ang pagbagsak, naanod si Ik-ika sa dalampasigan, lubhang nasugatan, ngunit sa halip na magpakita ng anumang kahinaan, pinanatili ni Shifu ang kanyang pagiging mahinahon at sinabi sa lahat na nabigo ang misyon. Sa kasalukuyan, nag-aalala ang mga babae sa kalagayan ni Shifu, ngunit sinabi sa kanila ni Laura na ginagawa lang ni Shifu ang kanyang trabaho. Dahil ang paghahanap sa ebanghelyo ang kanyang pangunahing prioridad. Samantala, hindi pa rin matatag ang kondisyon ni Ik-ika, at si Hoki ay nasa tabi niya, sinisisi ang sarili sa kung ano ang nangyari. Nagtataka rin siya kung bakit gustong protektahan ni Ik-ika ang mga poacher na yun kahit pa sila ay mga kriminal na lumalabag sa kaayusan, at inaamin niyang may matibay na kalooban si Ik-ika para maramdaman ito. Na-realize niya noon na naggagamit siya ng puwersa hanggat kaya ng kanyang lakas, at dahil sa kahinaan niya,
hindi nakapagtuon si Ik-Ika sa laban. Bigla na lang lumitaw si Maya at pinapagpahinga siya, ngunit nang ipilit niyang magsalita, sinabi ni Maya na utos ito mula kay Shifu. Dahil dito, sa wakas ay nilisan niya ang tabi ni Ik-Ika, ngunit sa halip na magpahinga, tumakbo siya sa dalampasigan upang ilabas ang kanyang pagkadismaya. Naaalala niya noon, maraming taon na ang nakalipas, binubuli siya ng isang grupo ng mga bata dahil sa pagsusuot ng laso, ngunit pinagtanggol siya ni Ik-Ika at pinatigil ang mga batang iyon. Kalaunan, pinagsabihan niya ito dahil sa panghihimasok, ngunit magalang siyang sinabihan nito na bumagay ang laso sa kanya. Sa kabila nito, nagpakita siya ng pagiging cool sa kanya, ngunit nang tumalikod ito para umalis, sinabi niya rito na tawagin siya sa kanyang unang pangalan, at doon sila naging magkaibigan. Habang nagmumukmak siyang mag-isa, dumating si Rin at diretsahang sinabi sa kanya na siya ang may kasalanan sa nangyari. Nang hindi sumagot si Hoki, hinawakan siya ni Rin sa balikat at sinabihan siyang ayusin ang gulong ginawa niya. Sumagot si Hoki na hinding-hindi na siya magmamaneho ng suit muli, ngunit binigyan siya ni Rin ng matinding paggising at sinabihan siyang magpakatatag. Bilang tugon, sinabi ni Hoki na hindi nga nila alam kung nasaan ang kalaban, ngunit inamin niyang gusto niyang lumaban. Nang marinig ito, nginitian siya ni Rin at sinenyasan ang iba na sa wakas ay nagising na si Hoki. Ipinangako ng mga babae na makikipaglaban sila kasama niya at itatama ang sitwasyon, at dahil dito ay gamaan ang kanyang pakiramdam. Di nagtagal pagkatapos, natunto ni Laura ang gospel gamit ang espesyal na teknolohiyang Aleman, at kahit may utos silang manatili sa pwesto, nagpasya silang magmisyon upang lumaban. Di nagtagal, nakita nila ang gospel, at binitawan ni Laura ang unang putok, ngunit lumabas na walang pinsala ang gospel. Sa control room, ipinaalam ni Maya kay Shifu ang sitwasyon, ngunit sinabi niyang alam na niya. Mangyayari ito, nag-ipon ng lakas si gospel at sumugod kay Laura, ngunit pinutol ni Cecilia ang pag-atake at binaril ito gamit ang kanyang baril, ngunit naiwasan din ito ang lahat ng kanyang mga atake. Sumama rin ang babae sa kanya at patuloy itong pinagbabaril, ngunit kahit anong pilit nila, tila hindi nila matagos ang depensa nito. Samantala, nanaginip si Ichika na nasa isang makalangit na lugar siya at nakakita ng isang babaeng nakaputi. Habang papalapit siya rito, pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati ngunit hindi niya maalala kung kailan o saan. Pagkatapos ay sinabihan siya ng babae na umalis dahil kailangan siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit pagtingala niya, naglaho ito. Nagbago ang tagpo sa isang paglubog ng araw sa dagat, at nakita niya ang puting kabalyero, na nagtanong. Siya kung nagnanais siya ng kapangyarihan. Tumango si Ichi noon bilang pagsang-ayon, at tinanong siya ng babae kung anong layunin ang hinahanap niya sa paghahangad ng lakas. Sumagot siya na gusto niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan mula sa lahat ng hindi kinakailangang karahasan. Sa sandaling yun, lumipat ang tagpo sa makalangit na dako, kung saan hinawakan ng babaeng nakaputi ang kanyang kamay at binigyan siya ng lakas upang lumaban. Kasabay nito, nilalabanan ng mga babae ang ebanghelyo, ngunit walang ingat itong sinalakay ni Hoki, kahit pa pinakiusapan siya ng kanyang mga kasama na huwag gawin yun. Sa kung anong paraan ay naibagsak niya ang ebanghelyo sa dagat, ngunit muling lumitaw ito at sumailalim sa ikalawang pagbabago, na nagpabasa sa kanilang lahat. Pagkatapos, nagpakawala si Gospel ng malakas na sinag ng enerhiya kay Hoki, at habang ito ay bumagsak sa ibaba, sinubukan ni Cecilia na salagin ang mga atake nito. Gayunpaman, natalo rin siya agad, at habang si Hoki ay walang malay na nakahiga, ninais niyang makita si Ik-Ika. Lubos siyang nagulat nang magpakita si Ik-Ika sa kanyang paningin, sinabi sa kanya na gumaling na ang lahat ng sugat nito at handa na itong lumaban. Sobra ang kanyang ginhawa nang makita siya kaya napaluha siya, kaya kumuha ito ng panyo mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa kanya. Pagkatapos ay binati siya nito ng maligayang kaarawan, at hiningan siya ng pasensya habang tinatapos niya ang gawain. Pinanood niya itong lumipad palayo, na bigla na naaalala pa rin ito ang kanyang kaarawan sa kabila ng halos namamatay ng mas maaga. Habang nakikipaglaban si Ik-Ika sa kalaban, bumalik siya at sumama sa laban sa sandaling makabawi din sina Laura at Cecilia. Sa pagsama ni Rin at Charles sa kanila, ang squad ay nasa buong lakas na ngayon at naghahanda upang maglunsad ng ganting atake sa Gospel. Nang makita silang nagtutulungan, nangako si Hoki na poprotektahan sila mula sa likuran, at bigla, nag-activate ang kanyang espesyal na kakayahan,
na nagpanumbalik ng shield energy nito, ni Ikika, sa pinakamataas. Gayunpaman, napansin ni Maya na ang unit ni Ikika ay bumaba na sa 10%, ngunit sa kabila nito, sumugod siya ng diretsyo hanggang sa tuluyan siyang maubusan. Doon mismo, hinawakan ni Hoki ang kanyang kamay at nakita niya ang pagtaas ng mga numero sa kanyang screen hanggang sa siya ay ganap na nakakarga. Pagkatapos nito, nagsagawa ng malawakang kontra-atake ang grupo, ngunit kahit noon, nahirapan pa rin silang makasabay sa kalaban. Kalaunan, naging pabor sa kanila ang bilang ng kanilang puwersa, at nagawa ni Ikika na talunin ang gospel sa pamamagitan ng pagpapatama ng kanyang espada sa gitna nito at pag-ubos ng enerhiya ng kalasag nito. Pagkatapos, bumalik sila sa dalampasigan kung saan sila inutusan ni Chifu na gumawa ng ulat upang pagsisihan ang kanilang pagsuway sa mga utos. Binigyan din niya sila ng parusa sa anyo ng matinding pagsasanay, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinuri niya sila sa kanilang magandang pagganap at nag-aatubiling inamin na natutuwa siyang ligtas silang lahat. Nang gabing yun, tinanong sila ng kanilang ibang kaklase tungkol sa gospel, ngunit ang pangkat ay hindi umimik dahil napaka-top secret ng lahat. Samantala, labis na hinahangaan ni Tanabe ang suit ni Ikika, inaamin sa sarili na wala siyang ideya na mayroon itong kakayahang magpagaling. Sumama si Chifuyo sa kanya, idinagdag na ang White Knight ay may katulad na kapangyarihan, at ito ang pinakaunang unit na ginawa ni Tanabe na may core na may label na 001. Ipinahihiwatig ni Chifuyo na pinlano ni Tanabe ang lahat ng ito para mapunta si Ikika sa akademya at mapalitan ang White Knight, ngunit itinanggi ito ni Tanabe. Naniniwala rin si Chifuyo na sadyang ginawa ni Tanabe na magwala ang gospel para madala niya ang kapatid niya bilang bayani sa huling sandali, ngunit tumanggi muli si Tanabe bago naglaho ng walang bakas. Samantala, nakaupo mag-isa si Ikika sa dalampasigan, tinatanong ang sarili kung nagtagumpay siya sa pagpoprotekta sa kanyang mga kaibigan. Sakto, dumating si Huki na nakasuot ng kakaibang swimsuit, at nagsimula siyang titigan nito na para bang hindi pa siya nakakita ng babae dati. Matapos sabihan siya nitong huwag nang maging kakatwa, magkasama silang umupo para magkwentuhan, at sinabi ni Ikika na masaya siya dahil ligtas na nakabalik ang lahat. Nag-aalala si Huki para sa kanya dahil malubha ang kanyang mga sugat, ngunit sinabi niya ritong huwag mag-alala dahil mayroon siyang plot armor. Gayunpaman, sinabi ni Hoki na hindi siya mapakali sa pag-aalala dahil siya ang dahilan kaya siya nasaktan, at madali sana siyang namatay doon. Hindi niya matanggap ang katotohanan na madali siya nitong pinatawad, kaya't si Ikika ay nag-daddy mode at nagpa siya na bigyan siya ng leksyon. Pagkatapos ay pinakiusapan niya itong ipikit ang mga mata, at nang gawin niya, kinutusan niya ito sa ulo at sinabing tabla na sila. Pagkatapos nito, nainis siya at lumapit sa kanya upang magreklamo, ngunit nang sabihin nito na tumatama ang dibdib niya sa kanya, lumayo siya at tinakpan ang sarili. Agad-agad pagkatapos, inilagay niya ang kamay nito sa kanyang dibdib at tinanong kung nakikita siya nitong isang babae, at sinabi nitong oo bago siya yumuko upang halikan. Gayunpaman, lumitaw ang buong squad na nakasuot ng kanilang mga uniforme sa huling sandali, kaya't binuhat ni Ikika Huki sa kanyang mga bisig at kumari pa ng takbo. Iyan lang para sa video na ito.